Kabanata 1261. Hindi kayang bayaran. Si Nicole ay pansamantalang nakasisilaw. Ang kanyang puso ay bumagsak sa emotions. Ang sagot na ibinigay sa kanya ni Clayton ay masyadong mabigat, tulad ng simpleng ibigay niya sa kanya ang kanyang buhay. Madali niyang makontrol ang kanyang buhay at kamatayan. Tumunog ang telepono ni Nicole at ginambala ang undercurrents ng kalabuan na dumadaloy sa pagitan nila. Inihayag niya ang kanyang mga eyelashes at nagmadali na tumingin pababa upang makuha ang kanyang telepono. Ito ay si Logan na nagmamadali sa kanya mula sa ibaba. Nahang ni Nicole ang telepono at tiningnan si Clayton. Gusto mo bang manatili dito at magpahinga? Sinabi ni Clayton, hindi, nais kong manatili sa iyo. Napaka-clingy niya. Tumanggaw si Nicole. Nang pumunta siya upang kunin ang kanyang bag, kinuha ito ni Clayton para sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay gamit ang isa pang kamay. Tahimik niyang itinikom ang mga sulok ng kanyang mga labi. Biglang naisip ni Nicole na ang hawak ni Clayton tulad nito ay napakaganda. Sa elevator, naisip ito ni Nicole at nag-aalangan na nagsalita. Ginoong Sloan. Tiningnan ni Nicole ang kanilang pagmuni-muni sa salamin. Kapag siya ay nakatayo sa kanya, ang kanyang ekspresyon ay banayad na parang walang nangyari. Hindi kita ibebenta sa iba. Nagsalita si Nicole sa isang maliit na tinig, ngunit natitiyak niya na narinig niya ito. Tumingin si Clayton sa mga patagilid at itinaas ang kanyang kilay ng may ngiti at sa kanyang mukha ay lumalim. Talaga? Bakit hindi ito mukhang ngayon lang? Naisip ni Clayton. Tumanggaw si Nicole ng may katiyakan. Ang kanyang ekspresyon ay matatag. Dahil hindi kanila kayang bilhin. Si Clayton Sloan ay isang mahalagang kalakal. Paano makakaya ng average na tao na bumili as kanya? Sino ang nagbibiro? Naisip ni Nicole. Si Clayton ay hindi nagsasalita at hindi alam kung dapat ba siyang umiyak o tumawa. Hinaplos niya ang kanyang buhok at nakaramdam ng kaunting walang magawa. Ang dalawa sa kanila ay lumabas na magkahawak kamay ng elevator. Si Logan ay naghihintay pa rin ng sabik sa ibaba. Nang makita silang dalawa ng magkasama sa isang matalik na paraan, biglang nadama ni Logan na tulad ng isang mahusay na tugma. Nang mag-smile si Nicole kay Clayton, mukhang nakaka-relax siya at maligayang gusto niyang nagmula ito sa ilalim ng kanyang puso. Ito ay hindi tulad ng oras na siya ay masakit na hinahabol si Eric. Bumalik noon, palagi siyang natatakpan sa kalungkutan na parang hindi na siya makakakita ng anumang pag-asa sa kanyang buhay. Binuksan ni Logan ang pintuan ng kotse para sa kanila sa likuran. Ang dalawa sa kanila ay sumakay sa sasakyan ng magkasama at hindi pinakawalan ang kanilang mga kamay tulad ng magkasama silang nakadikit. Ipinakita ba nila ang kanilang pag-ibig? Ang dalawang taong ito ay talagang hindi nagmamalasakit sa damdamin ng ibang tao. Si Logan ay walang pasubali na nagmaneho sa harap at sinubukan na bawasan ang kanyang presensya. Pakiramdam niya ay napakahirap ng kanyang trabaho. Nang nakarating sila sa opisina, malinaw na maramdaman ng lahat ang kaligayahan ni Nicole pati na rin ang kaligayahan ng lalaki sa tabi niya. Kahit na ang paglilinis ng ginang, na palaging nag-aalala tungkol sa pagkawala ng kanyang trabaho, ay hindi makakatulong ngunit sumulyap. Bago ito, laging lumilitaw si Nicole na malamig at walang malasakit kapag nag-iisa siya. Walang nakakita sa kanya na nakangiti ng maligaya. Bukod dito, sina Nicole at Clayton ay titingnan sa bawat isa sa oras-oras at ngumiti sa tulad ng isang pag-unawa sa taset. Sa madaling sabi, sa loob ng 10 minuto, alam ng buong kumpanya na si Nicole ay nasa isang sobrang magandang kalagayan ngayon. Maaaring nauugnay ito sa pagbabalik ng sitwasyon. Si Nicole ay hindi nag-abala na pumunta sa opisina ni Jacob sobrang usok at pumunta sa silid ng pagpupulong na tahimik at maluwang sa tabi ng pintuan. Sumunod si Clayton sa likuran niya. Ang dalawa sa kanila ay mukhang napakatamis at matalik. Pumasok si Logan at kumilos bilang pangatlong gulong. Pangulo, tumawag si Autumn Ferguson ngayon at nais niyang hilingin na magkasama kayo maghapunan. Tumahimik si Nicole at sumulyap kay Clayton. Nang marinig ni Clayton ang pangalang ito, agad na nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Sa halip, mukhang walang tiyaga at hindi nagsasalita. Itinuring ito ni Clayton bilang isang salot. Tumawa si Nicole. Wala akong oras para sa kanya. Si Autumn ay nagsasagawa ng inisyatibo marahil dahil natatakot siya na may malalaman si Nicole. Sumagot si Logan at lumingon. Inabot ni Nicole at hinayla ang kamay ni Clayton. Bakit bigla kang nagagalit?
Hindi ako makikipagkita as kanya. Nag-isip sandali si Clayton. Hindi ko alam kung ano ang may kakayahang ito ng crazy woman o kung anong uri ng mga walang puso na bagay na gagawin niya sa iyo. Mas mabuti kang hindi makikipagkita sa kanya. Tumanggo si Nicole sa isang napakamalugod na paraan. Ang pakiramdam na minamahal ng walang pasubali ay medyo nakalalasing. Kabanata 1262. Kunin ang inisyatibo upang pumunta sa pintuan. Sinabi ni Clayton, kailangan nating magpatuloy na hanapin ang mga mamamahayag na kinaroroonan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang tingga. Ngumiti si Nicole. Siyempre. Natagpuan ko sa wakas ang tingga na ito, kaya hindi ako madaling sumuko. Pinigilan ko ang proyekto at sumang-ayon sa inspection, na nagkakaroon ng maraming pagkalugi. Kahit na, sisiguraduhin ko pa rin na maghihirap siya. Anyway, si Nicole ay may kakayahang gawin ito. Depende lamang ito kung ang ibang partido ay may kapital upang makipaglaban kay Nicole hanggang sa wakas. Nag-isip si Clayton ng isang madilim at malamig na mukha. Ang mga pagkalugi na natamo mula sa pagtigil sa konstruksyon ay napakalaki. Handa ka na ba? Hindi mo ba kailangang talakayin sa mga punong tanggapan? Tumingin si Nicole sa bintana at sinabi sa isang magaan na tono. Ilang araw lamang ito at hindi magtatagal. Si Grant ay nasa punong tanggapan, kaya ang mga shareholders ay hindi maglakas loob na gumawa ng anumang maliit na galaw. Ngumiti si Clayton. Bigla niyang nakalimutan na ang posisyon ni Nicole ay nasa itaas ni Grant sa Stanton Corporation. Hindi rin kailangang mag-alala si Nicole tungkol sa pagkuha ng pag-aproba ng shareholders bago gumawa ng desisyon dahil siya ang pinakamalaking shareholder. Ang dalawa sa kanila ay nag-uusap sandali. Yumuko si Clayton upang tumugon sa kanyang mga email habang tinitingnan ni Nicole ang mga uso ng stock sa kanyang laptop. Nanatili sila sa isang maayos na katahimikan. Sa mas mababa sa 2 oras, muling kumatok si Logan sa pintuan. Tumingin si Nicole kay Logan. Sinabi ni Logan, dumating si Autumn Ferguson sa opisina. Iginiit niyang makita ka. Nag-isip sandali si Nicole. Lumalim ang mga mata niya habang nakatingin sa kanya. Pinipilit na makita ako. Tumingin si Nicole kay Clayton sa gilid. Si Clayton ay walang magawa na nagpapaalala sa kanya. Walang nakakaalam na narito ako, kaya siguradong wala siya rito upang makita ako. Itinaas ni Nicole ang kilay niya at tumanggo sa isang ngiti. Iyon ay may katuturan. Tumalikod siya at tumingin sa pintuan. Ayokong makita siya. Sabihin mo sa kanya na wala ako. Dahil mayroon na silang isang pagbagsak, mayroong upang ipakita kay Autumn ng anumang kagandahang loob. Si Nicole ay hindi magmakaawa kay Autumn, mas mabuting iwanan si Clayton. Kaya, ano pa ang maaari nilang pag-usapan? Naisip lang ni Nicole na si Autumn ay masyadong nababahala. Kung hindi man, bakit kukuha si Autumn ng inisyatibo na pumunta sa tanggapan ni Nicole? Tumanggo si Logan at umalis, isinara ang pintuan sa likuran niya. Nang dumating si Logan sa ibaba, malamig na tiningnan niya si Autumn, na nasa harapan niya, at sinabi sa isang walang malasakit na tinig, Miss Ferguson, walang oras si Pangulong Nicole upang makita ka. Mangyaring umalis. Nagyelo si Autumn. Naging glum ang mukha niya. Nandito na ako. Ilang minuto lamang ang aabutin. Hindi niya ako makikita para sa ilang minuto. Tumawa si Logan. Sobrang abala si Pangulong Nicole. Ang bawat minuto ng kanyang oras ay ginagamit upang makitungo sa maraming mga bagay at nauugnay sa kabuhayan ng 10,000 mga empleyado sa kumpanya. Siyempre, hindi siya kasing idol mo. Sana maintindihan mo. Ang mukha ni Autumn ay nanigas at mukhang hindi kasiya siya. Pinagmulan siya ni Logan dahil sa pagiging ignorante at walang kakayahan. Malinaw na marinig ni Autumn ang pangungutya ng isang katulong sa kanya. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng Autumn at Nicole. Galit na galit si Autumn, ngunit walang oras upang mawala ang kanyang pagkagalit ngayon. Siya ay sabik na makita si Nicole at nais na makitungo kay Nicole. Ang Old Master Leonard ay nagbigay lamang kay Autumn ng isang araw upang harapin ito. Kung si Autumn ay hindi nagtagumpay sa isang araw, kung gayon hindi na siya magkakaroon ng pagkakataon muli. Si Autumn ay nagngat-ngat ng kanyang ngipin. Nakatitig siya sa opisina. Pinanood ni Logan ang mga paggalaw ni Autumn sa buong oras. Sa oras na ito, pipiliin ba ni Autumn na pilitin ang kanyang pagpasok? Sinusukat ni Logan ang direksyon kung saan tatakbo si Autumn kapag bigla,
Huminto si Autumn at sumugod sa kanyang kaliwang bahagi. Walang kahirap-hirap niyang yank ang kanyang braso at sumulong sa kanya. Si Autumn ay itinapon sa pintuan sa tabi niya. Gumamit si Logan ng ilang puwersa, kaya ang braso ni Autumn ay agad na naging pula. Sinubukan niyang itago ang sakit sa kanyang mukha. Sinulyapan niya si Logan na may galit. Naglakas loob kang hawakan ako. Tatawag ako ng pulisya at ihabol ka sa pag-atake. Pinananatili ni Logan ang isang hiwalay at magalang na ngiti. Ang pagpilit na pagpasok ay maaaring makakuha sa pagitan ng 3 hanggang 7 taong oras ng kulungan. Tiyak na mas seryoso ito kaysa sa menor de edad na ito. Miss Ferguson, maaari kang kumonsulta muna sa isang abogado. Hindi na huli na tumawag sa pulisya pagkatapos nito. Kabanata 1263. Halika at aminin ang mga pagkakamali. Nanginginig ang mga labi ni Autumn nang parang naramdaman niya ang pagmamalaki niya ay durog. Ang katulong ni Nicole ay tinatrato si Autumn tulad ng isang panghihimasok. Huminga ng malalim si Autumn at matindi ang pinigilan ang sama ng loob sa kanyang puso. Pinalambot niya ang tono niya. Ako ay masyadong impulsive ngayon lang, ngunit mayroon akong isang bagay upang sabihin sa kanya. Hayaan akong pumasok. Umiling-iling si Logan, hindi gumagalaw. Kung hindi ka umalis, ang mga security guard ay aalisin ka. Sinasabi iyon, sinulyapan ni Logan ang mga security guard. Ang mga security guard, na nanunood mula sa gilid, ay naghihintay ng mga tagubilin. Si Autumn ay nagngat-ngat ang kanyang mga ngipin. Hindi ba niya nais malaman ang kinaroroonan ng reporter na iyon? Ang tingin ni Logan ay nag-flick. Pinaikit niya ang kanyang mga mata. Alam ni Autumn na nabanggit niya ang punto ng kanyang interes. Nangangahulugan ito na binibigyang pansin din ni Nicole ang isyong ito. Tumahimik si Autumn at nagsalita ng matindi. Alamin ang kinaroroonan ng reporter na iyon. Sabihin kay Nicole na nais kong makita siya, at sasabihin ko lang sa kanya kung nakikita ko siya ng personal. Ang Old Master Leonard ay magiging kompromiso pa rin. Bago na kompromiso si Old Master Leonard, si Autumn ay adamant tungkol sa pagkuha ng isang bagay na malayo kay Nicole. Sa oras na bumalik siya sa kanyang katinoan, huli na. Kahit na sa huling minuto, ayaw ni Autumn na makuha ni Nicole ng anumang kalamangan. Kaya, ngayon ang kanyang huling pagkakataon. Nag-atubiling si Logan ng ilang segundo at inalis ang kanyang tingin. Naglakad siya papunta sa kabilang linya upang tumawag sa telepono. Mabilis na kinuha ni Nicole. Ano ang mali? Ang babaeng iyon ba ay nagbubuhat pa rin sa iyo at tumangging umalis? Bukod sa kadahilanang ito, hindi na maisip ni Nicole ang iba pa. Ang tono ni Logan ay gruff. Pangulo, sinabi niya na sasabihin lamang niya sa iyo ang kinaroroonan ng reporter kapag makikita kanya ng personal. Ilang sandali, tahimik si Nicole. Medyo nagkasalungat siya. Sinulyapan ni Nicole si Clayton sa gilid, na narinig din ang mga salita ni Logan. Nakakakita ng pag-aalangan ni Nicole, kinuha ni Clayton ang telepono ni Nicole at sinabi sa isang mahinahon na tono, Logan, papuntahin siya. Tumingin si Logan sa telepono at naisip, paano biglang sumagot si Clayton sa telepono. Gayunpaman, naisip ni Logan na ito ay dahil ang dalawa sa kanila ay nasa isang relasyon, kaya ang kanilang mga salita ay kumakatawan sa bawat isa. Naunawaan. Inihang ni Logan ang telepono at tumingin muli kay Autumn. Sa ganitong paraan, mangyaring. Autumn sneered. Mukha siyang mapagmataas at malapit ng maglakad pagkatapos ni Logan. Paumanhin, mayroon kaming mga patakaran dito. Ang mga bisita ay hindi maaaring magdala ng anumang bagay sa loob. Ang mga yapak ni Autumn ay naglalakad. Sinulyapan niya si Logan. Ano ang ibig mong sabihin? Napakaprangka ni Logan. Ang isang babaeng kawani ay maghanap sa iyong katawan. Siyempre, kung sa palagay mo ay hindi makatwiran ang kahilingan na ito, maaari kang tumanggi na pumasok. Kung hindi nasisiyahan si Autumn, hindi niya kailangang pumasok. Pagkatapos ng lahat, hindi ito isang pampublikong lugar. Hindi mapanganib si Logan ang kaligtasan ni Nicole. Ang katawan ni Autumn ay naging panahunan. Ang kanyang mukha ay naging pula ng galit. Anong lugar ito na kailangan nilang gumawa ng isang paghahanap sa katawan? Nginat-ngat niya ang kanyang ngipin at nais na patayin ang malaking bully na si Logan. Gayunpaman si Logan ay walang pakialam sa anuman. Sinabi niya ang mga kinakailangan at hayaang pumili si Autumn.
Mangyaring maunawaan na hindi ito isang lugar kung saan maaaring makapasok lamang ang sinuman. Hindi rin makikita si Nicole. Si Autumn ay nagyelo sa lugar para sa isang buong minuto bago niya tinikom ang kanyang mga labi at nagpasya na sugpuin ang kalungkutan sa kanyang puso. Tumalikod siya at pinakawalan ang isang malamig na pagtawa. Natatakot si Nicole na may gagawin ako sa kanya. Ha? Kung natatakot siya sa kamatayan, bakit pa rin siya lumibot sa mga nakakasakit na tao? Matapos silang makarating sa elevator, tiningnan ni Logan si Autumn. Mayroong palaging ilang mga lunatics na naiinggit kay Pangulong Nicole. Sila ay walang kakayahan at alam lamang kung paano nakatingin ang mga nakamit ng ibang tao. Ano sa palagay mo? Ang huling tatlong salita ay gaanong tinusok sa puso ni Autumn. Ito ay masakit at nakakahiya. Kabanata 1264. Isang maliit na abnormal. Autumn swept Logan na may isang madilim na sulyap. Magkano ang iyong buwan ng sweldo bilang isang katulong? Madali kang nakakasakit sa mga tao. Hindi ka ba natatakot na kung ayaw ni Nicole sa iyo, wala ka nang pupuntahan? Ngumiti si Logan. Paumanhin, nasa taunang package ako sa sweldo at nilagdaan ang isang buhay na kontrata. Si Logan ang nag-iisang tao sa Stanton Corporation na may espesyal na pagtrato. Galit na galit si Autumn at tumingin sa malayo, tumangging sabihin ang isa pang salita. Pagdating niya sa lugar na ito, dinala siya ni Logan sa isang tanggapan at hayaang maghanap ang babaeng sekretarya sa katawan ni Autumn. Si Autumn ay hindi naghahanda ng anumang bagay sa labas ng ordinaryong at walang laman. Mayroon lamang siyang ilang mga pampaganda at isang telepono sa kanyang bag. Pagkatapos lamang ay dinala siya ni Logan sa elevator at pumunta sa sahig kung nasaan si Nicole. Kumatok si Logan sa pintuan. Nang sinabi ni Nicole na, pumasok, binuksan ni Logan ang pintuan at hinayaan si Autumn. Sumulyap siya sa silid ng pagpupulong at nakita lamang si Nicole na nakaupo doon at naglalaro si Luca ng mga laro gamit ang kanyang ulo sa sulok, na ang pagkakaroon ay maaaring baliwalain. Hindi tinanong ni Logan kung saan nagpunta si Clayton at ipinapalagay na si Clayton ay nasa silid pahingahan. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga mata at walang tigil na sumulyap kay Autumn. Miss Ferguson. Ano ang bagay na kailangan mong paulit-ulit na barge dito na dumating ka pa upang sabihin sa akin kung nasaan ang reporter? Magiging mabait ka ba? Walang pahiwatig ng kagandahang loob sa tono ni Nicole. Hindi naniniwala si Nicole na kinuha ni Autumn ang inisyatibo na lumapit sa kanya para lamang matulungan siya. Ito ay isang magandang bagay kung si Autumn ay hindi tumulong. Tumahimik si Autumn. Matapos ang kanyang panloob na mga saloobin na nakalantad ni Nicole sa bar noong nakaraang oras, si Autumn ay tila nawala ang kanyang pagsisimula sa ulo. Ang pakiramdam ng kahihiyan ay huminto sa puso ni Autumn. Hindi niya maisip ang tungkol sa anumang bagay at nakatitig lamang kay Nicole. Tumawa si Autumn at pinilit ang sarili na makapagpahinga. Ang gusto mo sa ngayon ay upang mahanap ang reporter na iyon, hindi ba? Itinaas ni Nicole ang kilay niya. So, alam ko kung nasaan siya, sinabi ni Autumn. Ngumiti si Nicole, na may kaunting pangungutya sa kanyang mukha. Alam ko na alam mo, Miss Ferguson. Sa palagay mo ba hindi ko malaman? Sabi ni Nicole habang hinuhubaran niya ang rim ng tasa ng kape sa harap niya. Ang kanyang payat at pinong mga daliri ay nasubaybayan ito tulad ng isang work of art. Ang tono ni Nicole ay mabagal at nagbabanta. Pinakamainam na wala kang kinalaman sa bagay na ito. Kung nalaman ko ang anuman, hindi ako magalang. Si Autumn ay nanigas ng matindi. Ang kanyang mga mata ay bahagyang umuurong. Bigla niyang napagtanto na ang bagay na ito ay hindi simple. Ang nais ni Nicole na mag-imbestiga ay hindi lamang sa kinaroroonan ng reporter upang malutas ang kagyat na problema, ngunit nais din niyang malaman kung sino talaga ang nasa likod nito, at si Autumn ay napakakahinahinala. Ang ekspresyon ni Autumn ay nagbago ng ilang beses. Pakiramdam niya ay hindi matatag ang kanyang paghinga. Natatakot siya na hindi sinasadyang tumagas siya ng isang bagay at mahuli ni Nicole na mumula. Huwag mo akong akusahan. Mabait lang ako upang ipaalala sa iyo, gayunpaman pinaghihinalaan mo pa rin ako. Kung talagang ginawa ko ito, pupunta ba ako upang sabihin sa iyo kung nasaan ang reporter na iyon? Napakahirap ni Autumn na hindi mabasa ng mga tao ang kanyang isip. Ngumiti si Nicole at tiningnan si Autumn ng ilang segundo bago siya nagsalita ng basta-basta. Pagkatapos sabihin mo sa akin.
Tumahimik si Autumn, paano kita mapakikinabang sa ganyan? Tumawa si Nicole. Sure enough, si Autumn ay may mga kondisyon. Binasa ni Autumn ang kanyang lalamunan. Gusto mo bang malaman o hindi? Tumingin si Nicole sa kanya. Ang kalagayan mo ba ay iwanan mo ulit si Clayton? Ikaw ba ang nahuhumaling sa kanya? Naririnig ang pangalang iyon, nakaramdam ng inis si Autumn at naiinis sa isang iglap. Si Autumn ay tumingin hanggang sa simula ay nabanggit ng gaanong ni Nicole nang walang pag-aalaga. Bakit? Iyon ay dahil nakuha siya ni Nicole at hindi siya nagmamalasakit sa kanya. Si Autumn ay mabangis na sumulyap kay Nicole bago niya pinigilan ang galit sa kanyang puso at nagsalita sa isang malamig na tinig. Hindi ako nahuhumaling. Masama lang ang pakiramdam ko sa kanya. Paano ako mahuhulog sa gayong tao para sa iyo? Anyway, hindi siya nahulog para sa iyo. Kinuha ni Nicole ang kanyang mga balikat tulad ng isang scoundrel. Siya ay talagang lumabas upang inisin si Autumn. Kabanata 1265. Ang daan hanggang kamatayan. Tumayo si Logan sa sulok ng pintuan at nakinig. Anay na siya dito. Si Autumn ay nagpahid ng kanyang ngipin. Mayroon lamang akong isang kondisyon. Masasabi ko sa iyo kung nasaan ang reporter, ngunit dapat mong ipangako sa akin na ang bagay na ito ay nagtatapos dito. Hindi inaasahang itinaas ni Nicole ang kilay niya. Nakikita ang galit na mukha ni Autumn, sumimangot si Nicole at sinabi, "Nag-o-order ka ba talaga sa akin?" Sa sandali, ang katawan ni Autumn ay agad na nag-retort. Hindi ako. Hindi ako nasa mood na gawin ito. Sinabi ni Nicole, ngunit alam mo kung sino ito, hindi ba? Sumagot si Autumn, alam ko kung sino ito, ngunit hindi ko sasabihin sa iyo. Kailangan mo lamang malutas ang bagay na nasa kamay mo. Mas mahusay na huwag magtanong ng maraming mga katanungan. Isang bakas ng lamig ang tumawid sa mga mata ni Nicole. Nakakakita ng kanyang pag-aalangan, nadama ng isang maliit na pagkabalisa si Autumn. Ang pagkaantala sa panahon ng konstruksyon ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Kahit na mayaman ang Stanton Corporation, hindi na kailangang mawala ang lahat ng pera na ito, di ba? Bago lumipat ang kalidad ng Departamento ng Inspection, hayaan ang reporter na iyon. Matapos marinig ang mga salita ni Autumn, ang ekspresyon ni Nicole ay naging sobrang lamig. Mas gugustuhin ni Nicole na mawala ang kanyang kita upang malaman niya ang tao sa likod nito at sirain ang taong iyon. Bakit niya pakawalan ang taong iyon ng madali? Bakit niya dapat kunin ang pipi na ito? Tumigil ang tingin ni Nicole. Itinaas niya ang kanyang mga mata upang tumingin kay Autumn. Autumn Ferguson, nagkakamali ka. Hindi ako isang tao na maaaring maging isang bulag sa iyong karaingan. Kung may isang tao na kuskusin ang buhangin sa aking mga mata, sisiguraduhin kong ilabas ang kanilang mga mata. Ngumiti si Nicole habang sinabi niya ang pinakawalang awa na mga salita. Sa sandaling iyon, siya ay nagpapalabas ng isang mapait na ginaw. Ang ekspresyon ni Autumn ay matindi ang higpit. Natigilan siya. Sa isang kisap mata, tiningnan ni Nicole si Autumn ng marahan at ngumiti. Hindi mahalaga kung sasabihin mo sa akin o hindi. Anyway, hahanapin ko na ang reporter ng mas maaga o huli. Dahil iminungkahi ko ang inspeksyon na ito, handa akong mawalan ng pera. Ano ang kaunting pagkawala na ito? Sa wakas ay naintindihan ni Autumn ang saloobin ni Nicole. Si Nicole ay matigas ang ulo. Nang pumunta si Nicole sa pamilyang Leonard upang humingi ng tulong, iyon ay isang panandaliang pagkadalian lamang. Hindi talaga siya desperado. Pagkatapos ng kagiat na panahon na iyon, wala nang pakialam si Nicole sa tulong ng ibang tao. Bakit abala? Si Autumn ay nababalot ng ilang sandali. Ikaw. Wala talagang pakialam sa mga pagkalugi na iyon. Malinaw na maiiwasan ito, ngunit mas gusto ni Nicole na hindi. Ngumiti si Nicole. Babalik ko ang aking mga pagkalugi mula sa taong gumawa nito. Miss Ferguson, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Nang marinig ni Autumn ay nalubog pa rin sa pagkabigla at tahimik, at pinaalalahanan siya ni Nicole. Gusto mo bang baguhin ang mga termino? Binuksan ni Autumn ang kanyang bibig. Ang labi niya ay nanginginig ng kaunti. Bigla niyang hindi alam kung ano ang sasabihin. Kahit nahaharapin ni Eric ang sitwasyong ito, hindi siya tatanggi ng simple. Bakit hindi napunta si Nicole sa libro? Itinikom ni Autumn ang kanyang mga labi at sumangot. Mabuti kung hindi mo ito pinahahalagahan. Baguhin ang mga termino.
Sumasang-ayon ka ba kung nais kong iwanan mo si Clayton? Itinaas ni Nicole ang kilay niya at tumawa. Hindi pa rin sumuko si Autumn. Ang tao sa loob ng silid pahingahan sa wakas ay hindi na mapigilan pa. Kahit na ayaw na niyang makita ang psychotic na babaeng ito, hindi na siya maaaring magpatuloy na maglaro ng patay kapag nabanggit siya. Miss Ferguson, nasaktan ba kita sa anumang paraan? Si Clayton, na laging banayad at katamtaman, ay mayroon ding tulad ng isang malamig at solemna na bahagi. Malamig ang tingin niya habang nakatingin siya kay Autumn. Pinagsisisihan ito ni Autumn tulad ng iniwan ng mga salita ang kanyang bibig. Ang pintuan ng silid pahingahan ay nagyelo at translucent. Isang matangkad na lalaki ang biglang lumitaw, at sa susunod na segundo, binuksan ng lalaki ang pintuan at lumabas. Ang mukha ni Autumn ay nagbago sa isang instant. Bakit nandito si Clayton? Narinig ba niya ang kanilang pag-uusap kanina? Kabanata 1266. Hindi may save. Ngumiti si Nicole at tumingin sa loob. Nakapagpahinga ka na ba? Maingay ba kami? Nang tumingin si Clayton kay Nicole, ang kanyang tingin ay mainit-init at malambot tulad ng napuno ng ilaw. Ayos lang. Naglakad si Clayton at tumayo sa likuran ng upuan ni Nicole. Siya ay matangkad at gwapo, at ang kanyang tingin ay somber habang nakatingin kay Autumn. Miss Ferguson, paulit-ulit mong sinubukan na sirain ang aking relasyon sa aking kasintahan. Kilala mo ba ako? Pamilyar pa ba tayo sa bawat isa? Bakit mo ipinagmamalaki na isabotahe ang relasyon ng ibang tao? Ang tono ng pagtatanong ni Clayton ay tulad ng isang tinak na sinaksak sa puso ni Autumn. Nakakahiya at nakakahiya sa parehong oras. Hindi kailanman inamin ni Autumn ang kanyang pag-ibig sa kanya. Iyon ay dahil bago siya makahanap ng isang pagkakataon upang makalapit sa kanya, kasama na niya ang ibang tao. Natahimik ang silid. Ang mukha ni Autumn ay tumalikod mula sa pula hanggang puti. Ito ay pagkatapos lamang ng mahabang panahon na ang Autumn found a trace of courage upang mailigtas ang kanyang imahe sa ilalim ng tingin ng lahat. Si Autumn ay clenched ang kanyang mga kamao at pinigilan ang kanyang katawan mula sa panginginig. Malinaw siyang nagsalita. Sa palagay mo ba pareho kayong magkakasama magpakailanman? Si Nicole ay kasama mo lamang upang pukawin ang aking pinsan na si Eric. Bumalik noon, nahawahan siya kay Eric at ibinigay ang lahat upang pakasalan lang siya. Ngunit paano ka? Ano ang ibinigay niya sa iyo pagkatapos na makasama kanya? Ang tinig ni Autumn ay nanginginig at nagagalit. Lumungkot ang mukha ni Clayton. Ang silid ng pagpupulong ay agad na naging malambing. Maging si Luca ay nawala ng pakiramdam upang maglaro ng mga laro, at ang kanyang tingin ay bahagyang malamig habang siya ay tumingin kay Autumn. Malapit na bang buksan ni Nicole ang kanyang bibig nang maabot ni Clayton at pinindot ang balikat ni Nicole. Malamig ang tono niya. Miss Ferguson, hindi ka ba naging matagumpay sa iyong sariling mga relasyon? Nagyelo si Autumn. Hindi sinabi ni Clayton, iyon ba ang dahilan kung bakit hindi ka nakakuha ng makakasama upang makita ang iba na masaya na magkasama? Ang mukha ni Autumn ay agad na naging glum. Ang taong gusto niya ay napahiya sa kanya ng ganito. Ang isang normal na tao ay hindi mananatiling walang malasakit. Hindi binigyan ni Clayton ng pagkakataon si Autumn na mag-retort. Malamig ang tono niya. Ano man ang nangyari sa pagitan ni Ginoong Ferguson at Nicole, lahat ay nakaraan. Ano ang sinasabi ng isang tagalabas na tulad mo? Itinaas ni Nicole ang kilay niya. Siya ay orihinal na naiinis na ang walang ingat na Autumn na ito ay nagdala ng kanyang nakaraang kasal kay Eric. Hindi niya inaasahan na gagamitin ito ni Clayton sa kanyang kalamangan at mabilis itong tanggihan. Bago pa si Autumn ay bumalik sa kanyang katinoan, malamig na ibinigay ni Clayton ang pagkakasunod-sunod ng pagpapatalsik. Miss Ferguson, inaasahan kong pagkatapos mong iwanan ang pintuang ito, titigil ka muli sa pagbanggit ng aking pangalan, baka hindi maunawaan ng mga tao na ako ang parehong uri ng tao tulad mo. Hindi ito masyadong nakakasira, ngunit labis na nakakainsulto. Nakita ni Nicole na ang mukha ni Autumn ay mapatla at kahit na nadama ng isang bakas ng awa sa kanya. Gayunpaman, nang naisip ni Nicole na ang layunin ng pagbisita ni Autumn ngayon ay upang banta siya, mabilis na nawala ang awa na ito. Tinapik ni Clayton ang balikat ni Nicole. Dahil walang pakikitungo, hindi na kailangang makipag-usap. Paalisan natin ang panauhin. Tumanggo si Nicole at sumulyap kay Logan. Agad na naintindihan ni Logan at tumayo sa harap ni Autumn.
Miss Ferguson, sa ganitong paraan, mangyaring. Si Autumn ay nadama na nasaktan at nakayuko. Hindi niya nakamit ang kanyang layunin at napahiya din ni Clayton. Gusto lang niyang bumulusok sa isang butas sa lupa dahil nahihiya siya. Si Autumn ay snort ng malamig at sumulyap kina Nicole at Clayton. Wala na akong sasabihin ngayon. Sa susunod, hindi ako darating kahit na hinihiling mo sa akin. Naisip ni Nicole, bakit mangyayari iyon? Ang mga ugat sa mga kamay ni Autumn ay nakaumbok, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Pagkatapos ay lumingon ni Autumn at umalis. Kabanata 1267. Tampered. Nakita ito ni Nicole at kulutin ang mga sulok ng kanyang mga labi. Ang iyong mga word ay masyadong malupit. Si Clayton ay nakaupo sa tabi ng isang walang malasakit na hitsura sa kanyang mukha. Ito ba? Ito ay masyadong malupit, ngunit gusto ko ito, dagdag ni Nicole. Ngumiti si Clayton kay Nicole at inabot ang kanyang tainga. Pinaghihinalaan mo ba siya? Ang pagdating ni Autumn ay nangangahulugang nababahala siya. Bakit siya nababalisa? Iyon ay dahil alam ni Autumn na malalaman ni Nicole. Itinikom ni Nicole ang sulok ng kanyang mga labi. Siyempre, hindi lahat. Matapos lumabas si Autumn, alam niya na hindi ito gagana na sinusubukan na makipag-ayos kay Nicole, ngunit walang oras na naiwan hanggang sa oras na ibinigay ni Old Master Leonard. Kung hindi nakuha ni Autumn ang mga bagay na pinagsunod-sunod ngayon, tiyak na pinaghihinalaan siya ni Old Master Leonard. Si Autumn ay tumayo sa kalye, naisip tungkol dito, at tumawag sa telepono. Magkaroon ng isang tao na nagtamper na may kalidad na proseso ng inspection. Palitan ang mga kwalipikado na may mga hindi kwalipikado. Gawin na ito, kahit na personal na nagpunta si Nicole sa site, hindi niya maipaliwanag ang kanyang sarili. Ang kabilang panig ay nagpakawala ng isang ilaw na pagtawa. Huli na. Ni-store na ni Nicole ang kanyang mga tao na hindi nagamit na mga materyales sa gusali. Ang mga manggagawa ay nanunood sa bodega ng mahigpit upang mapanatili ang kanilang mga trabaho, kaya walang makakapasok. Nag-aalala si Autumn. Kumusta naman ang mga nakumpleto? Hindi mo ba alam kung paano suolan ang mga may-ari ng bahay? Miss Ferguson, ang mga may-ari ng bahay ay nabuo sa harap. Hindi natin maaaring suolan ang mga ito, ngunit ang suhol ng isa o dalawang may-ari ay walang silbi at ilantad ang ating sarili sa halip. Malinaw na isinulat ng Stanton Corporation sa pahayag na kung may mga problema, maaari nilang ibalik ang bahay, ngunit sa sandaling gawin nila ito, maaaring kailanganin nilang gumastos ng mas maraming pera upang mabili ito. Hindi nila ito mabibili. Alam mo ba kung gaano kalaki ang mga prospect ng proyektong ito sa Sun City? Si Autumn ay walang pasensya na makinig sa kanya na nagsasabing walang kaparirikan na ito. Hindi ito gagana. Hindi iyon gagana. Naghihintay ka lang ba na dumating si Nicole at husayin ang puntos sa iyo? Ang iba pang partido ay tahimik sa loob ng ilang segundo. Makikita natin ito. Matapos sabihin iyon, naghang niya ang telepono. Galit na galit si Autumn. Ako lang ba ang nababahala dito? Kalimutan mo na. Hindi ko may palabas ang reporter na iyon ng madali. I-drag lang ko ito ng ilang araw kung maaari. Umupo si Nicole sa meeting room at tumingin sa ibaba. Kahit na ang panahon ay malambing, ang araw ay nagniningning, at ang hangin ay malinaw at sariwa ngayon. Naupo siya roon sa labis na masayang kalagayan. Si Clayton ay nakatayo sa harap ng window ng sahig sa kisame. Ang ilaw ay nakaunat ng kanyang anino. Hindi mapigilan ni Nicole ang pagkuha ng kanyang telepono upang kumuha ng litrato. Ang paraan ng pagtayo niya ay tulad ng isang naka-frame na pagpipinta. Ito ay tulad ng isang magandang tanawin na hindi niya maiiwasan ang kanyang mga mata. Hindi mahalaga kung aling anggulo, mahusay ang pagbaril. Narinig ni Clayton ang tunog ng kamera at tumingin sa likod. Ang kanyang profile sa gilid ay mainit-init at gwapo habang nagtaas siya ng kilay. Kumuha ng litrato. Ngumiti si Nicole. Maganda. Ginoong Sloan, maaari kang maging isang modelo. Hindi maiwasang tumawa si Clayton. Maganda ang papuri na iyon. Siyempre, ito ay isang papuri. Si Clayton ay tumingin sa kanya ng makahulugan. Hayaan mo akong makita. Malugod na ibinigay ni Nicole ang telepono, hindi nababahala sa lahat na mailantad ang kanyang privacy. Kinuha ito ni Clayton, naka-zoom in, at paliitin ang kanyang mga mata. Parang hindi niya nakikita ang kanyang potensyal na maging isang modelo.
Ito ay isang regular na view sa likod. Maganda ba? Hindi mapigilan ni Nicole ngunit itanong. Mayroon akong tulad ng artistikong lasa. Tumahimik ng bahagya si Clayton at nag-convert ng kilay niya. Ma'am, ang ganda. Ang ngiti ni Nicole ay nanigas ng bahagya habang tinitingnan siya ng kainahinala. Hindi mo iniisip na mukhang maganda ito. Siya ay masigasig na nalalaman ang pagbabago ng kalooban ni Clayton. Iyon ay hindi sa lahat ng isang nagpapasalamat na saloobin. Itinaas ni Clayton ang kilay niya. Napakaganda, napakaganda. Walang mali sa shot mo. Hindi lang ako tumitingin sa pamantayan. Kabanata 1268. Ipakita ang pagmamahal. Matagal nang tumingin sina Clayton at Nicole. Nag-joke si Nicole at hindi nagsalita. Paano magiging kaya ang pagtanggi ni Clayton sa kanyang sarili? Si Clayton ay 1.92 metro ang taas. Ang kanyang katawan ay payat, at siya ay mukhang banayad at gwapo. Ang lahat ng kanyang mga kondisyon ay unang klase. Kung si Clayton ay inilagay sa industriya ng libangan, ang mga A-list na lalaki na kilalang tao ay maaaring tumabi. Itinikom ni Nicole ang kanyang mga labi at tiningnan si Clayton na magalang. Ginoong Sloan, medyo nag-aalanganan ka tungkol sa hitsura mo, ha? Sa palagay ko napakaganda mo na. Itinaas ni Clayton ang kilay niya. Ang kanyang mga mata ay naiilawan. Talaga. Tumanggo si Nicole na tame time at nakalista ang kanyang mga lakas habang pinapanatili ang bilang ng kanyang mga daliri. Siyempre. Tingnan mo, mayroon kang isang mahusay na figure na hindi mataba at hindi masyadong payat dahil madalas kang gumana. Matangkad ka, sobrang gwapo, at mayaman ka rin. Paano ka hindi magiging hanggang sa pamantayan? Gaano kataas ang iyong mga pamantayan para sa iyong sarili? Ang mga sulok ng mga labi ni Clayton ay unti-unting bumaluktot habang tinitingnan siya ng isang hindi nakagagalit na ngiti. So, nasiyahan ka sa akin. Natigilan si Nicole at tumanggo. Siyempre, ganap mong natutugunan ang lahat ng aking mga pamantayan sa kagandahan. Si Clayton ay malinaw naman sa isang kaaya-aya na kalagayan. Hindi niya inaasahan na makuha ang papuri ni Nicole. Talagang hindi niya ginawa ang paglalakbay na ito ng walang kabuluhan. Siya ay namulan ng bahagya at sinulyapan siya. Mabuti yan. Tumingin si Nicole sa kanya at naisip, paano magkakaroon ng gayong mga alalahanin ang taong ito? Nabibigyan ba siya ng kanyang imahe? Lihim siyang nagbuntong hininga sa kaluwagan at malapit nang baguhin ang paksa nang biglang nagsalita si Clayton. Magsama tayo sa litrato. Tumangala si Nicole sa sorpresa. Sama-sama. Kapag naisip niya ito, matagal na silang magkasama, ngunit wala silang litrato ng magkasama. Ayaw ni Nicole na kumuha ng litrato ng kanyang sarili. Noong nakaraan, tanging sina Yvette at Ian ang nagustuhan na kumuha ng litrato at video para sa grupo. Nang iminungkahi ito ni Clayton, ilang sandali si Nicole. Nang makita ang kanyang dumbfounded na hitsura, si Clayton ay mukhang nabigo. Hindi natin kaya. Nagmamadali si Nicole na umiling-iling. Siyempre, kaya natin. Ito ay isang larawan lamang. Ngumiti si Clayton. Ang kanyang mga mata ay banayad at nakangiti. Tiningnan niya sina Luca at Logan sa gilid. Hayaan silang kumuha ng litrato para sa atin. Hindi mo ba gusto ang background na ito? Tumayo tayo dito at makuha ang background at ang aming mga profile sa gilid. Kung mayroon silang frontal shot, natatakot si Clayton na magdulot ito ng labis na paggalaw. Tumanggo si Nicole at ibinigay ang telepono kay Luca, na pinakamalapit sa kanya. Tumahimik si Luca at nag-atubiling kumuha. Tumayo si Nicole sa tabi ni Clayton. Ang dalawa sa kanila ay nakaharap sa bawat isa upang ang ikatlo lamang ng kanilang profile sa gilid ay makikita. Ibinaba ni Clayton ang kanyang ulo upang tumingin kay Nicole ng may pagmamahal, at nadama ni Nicole na ang kanyang tingin ay sobrang init na maaari itong maghurno sa kanya. Ilang sandali lang, nagsalita si Luca. Tapos na. Tanong ni Nicole, tapos na. Hindi pa siya handa. Tumanggo si Luca ng may katiyakan. Tumingin si Nicole at halos malabo. Ang pagkakalantad ng larawan ay labis. Imposibleng makita ang dalawang tao dahil ang ilaw sa background ay masyadong maliwanag. Ito ay isang itim at puting kaibahan lamang. Tumingin si Nicole kay Luca nang walang pagsasalita. Kahit na ang isang ordinaryong tao ay hindi kukuha ng litrato tulad nito. Hindi naramdaman ni Luca na may problema sa pagbaril. Umupo ulit siya at nagpatuloy sa paglalaro ng kanyang laro.
Nag-atubili din si Clayton sa isang komplikadong titig. Nang makita niya si Logan, mukhang nakakita siya ng isang tagapagligtas. Logan, mangyaring tulungan kaming kumuha ng isa pa. Agad na tumanggo si Nicole at nagmadali na tinanggal ang larawang ito. Nakakagulat lang. Tila hinulaan ni Logan ang resulta, kaya hindi siya nagmamadali na umalis sa silid kanina. Pamilyar siya sa telepono ni Nicole. Inayos niya ang mode at frame at agad na natagpuan ang isang mahusay na anggulo bago niya nasnap ang larawan. Tumagal ng mas mababa sa 3 segundo. Iniisip pa rin ni Nicole kung paano mag-post kapag kinuha ni Logan ang shot. Si Nicole ay mukhang hindi mapagkakatiwalaan habang kinuha niya ang kanyang telepono upang suriin ang larawan. Nagyelo siya kaagad. Kabanata 1269. Tumayo. Wow! Matapos makuha ni Nicole ang paunang pagkabigla, ngumiti siya at hinangaan ang magagandang larawan. Mayroong isang kabuuang 3 o 4 na pag-shot, bawat isa mula sa ibang anggulo. Ito ay mukhang napakakandidato at natural, hindi sa lahat ay sinasadya. Ang isa sa mga pag-shot ay ganap na nasasakop ang profile ni Nicole, na may profile lamang sa gilid ni Clayton na tinitingnan. Ito ay simpleng nakakagulat. Ang filter at anggulo ay simpleng tumugma sa perpektong. Ang isa pa ay ang payat ni Clayton. Nakuha nito ang sandali ng ikiling ni Nicole ang kanyang ulo upang ngumiti si Clayton, na nakuha ang ilaw sa kanyang mga mata. Ang ilaw ng sandaling iyon ay tila nagmula sa kanyang katawan at hindi kapani-pani walang nakamamanghang. Ang iba pang 2 larawan ay napakaganda din. Ito ay mas mahusay kaysa sa isang profesional na shoot. Si Clayton ay nasiyahan din. Tumingin siya kay Logan at sinabing, "Logan, napakatalino mo sa pagkuha ng litrato." Si Logan ay ngumiti ng katamtaman. "Hindi ako mahusay. Ito ay average lamang. Ang aking pamilya ay may isang studio sa pagkuha ng litrato." Hindi nagsalita si Nicole. Sinusubukan ba ni Logan na maging katamtaman o siya ay mababangki na nagpapakita? Sinabi ni Clayton, "Ipadala sa akin ang mga larawang ito. Gusto kong isave din sila." Tumanggo si Nicole at tumingin kay Logan. "Salamat, Logan." Ngumiti si Logan. "Pagkatapos ay aalis muna ako. Tawagan mo ako kung may kailangan ka." Tumanggo si Nicole at nasisiyahan sa magagandang larawan sa kanyang telepono, ganap na nalubog dito. Ngumiti si Clayton. Natanggap niya ang mga larawan na ipinadala ni Nicole at itinakda ang mga ito bilang background ng kanyang telepono nang walang pag-aalangan. Matapos mailabas ang huling pahayag, kinokontrol din nila ang direksyon ng opinyon ng publiko. Ngayon, ang mga netizens ay hindi nasasabik sa bagay na ito. Ang lahat ay mas makatuwiran habang naghihintay sila ng resulta. Dahil dumating ito, walang balak na gamitin ni Nicole ang reporter na iyon upang masisi. Ang kalidad ng inspection ay dapat isagawa kung mahahanap nila ang reporter na iyon o hindi. Bukod dito, ang kalidad ng inspection ay dapat itago sa ilalim ng balot dahil hindi nila mabigyan ng pagkakataon ang sinuman na makipag-ugnay sa mga materyales sa gusali. Sa gabi, ang news sa internet ay kalmado at tahimik pa rin. Si Old Master Leonard ay nasa bahay na naghihintay ng isang pasasalamat na tawag mula kay Nicole, ngunit hindi ito dumating. Walang isang tawag sa telepono. Nagtataka pa siya kung nasira ang telepono. Nakakakita na ito ay sa lahat ng 9 p.m., ang Old Master Leonard ay hindi na makatayo. Ang kanyang tono ay napakamalupit tulad ng sinabi niya, tumawag kay Autumn na lumapit. Ang butler ay nagyelo sandali. Sinabi ni Miss Ferguson na mayroon siyang isang bagay ngayon, kaya hindi siya lalabas. Ang matandang master na si Leonard ay nagpahid ng kanyang ngipin. "Nasaan ang aking telepono?" Agad na nadial ng butler ang numero ni Autumn para sa kanya, ngunit walang sumagot. Ang mga browser ng matandang master na si Leonard ay nag-tweet. Bukas ay ang araw na ang koponan ng inspection ay lilipat sa koponan ng proyekto. Kapag nakalagay sila doon, imposibleng mag-alis sa gitna, at dapat nilang tapusin ang kaso. Kung mayroong talagang problema, si Old Master Leonard ay magiging maayos dito. Kung walang problema, kung gayon nangangahulugan ito na ang farce na ito ay sinasadya. Ayon sa karakter ni Floyd Stanton, hindi lamang siya tatayo at kukunin ang pagkawala ng pipi na ito. Si Old Master Leonard ay nag-atubili sa mahabang panahon at hinaplos ang kanyang mga ngipin. Tumawag sa mga awtoridad at sabihin sa kanila na huwag simulan ang inspeksyon sa lalong madaling panahon.
Ang butler ay may isang mahirap na pagtingin sa kanyang mukha. Natatakot ako na huli na. Tila pinaplano ni Nicole na masira ang bangko. Ang kilay ni Old Master Leonard ay kumalat. Sa wakas ay hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa. Alam mo ba kung saan nila nakatago ang reporter na iyon? Umiling-iling ang butler. Hindi ko alam. Hindi sinabi ni Miss Ferguson. Ang matandang master na si Leonard ay nagpahid ng kanyang ngipin sa galit. Autumn. Gaano siya katapang na sumisira sa aking negosyo sa isang kritikal na oras? Tumawag kay Nicole. Kabanata 1270. Magandang pamangkin. Ang Old Master Leonard ay nagsisimula upang mabalisa. Kailangan niyang pakawalan si Nicole bago natagpuan ni Floyd Stanton ang problema sa kanya. Tumanggo ang butler. Natagpuan niya ang numero ng telepono ni Logan at nadial ito. Sagot ni Logan, paumanhin, abala si Miss Stanton sa paghahanda para sa kalidad ng inspection bukas. Wala man lang siyang oras upang kumain. Kapag siya ay libre, magkakaroon siya ng tsaa kasama ang Old Master Leonard. Ang Old Master Leonard ay natural na naririnig ito ng malinaw mula sa gilid. Nagbago ang mukha niya. Natatakot siya na naalala ni Nicole kung paano niya napahiya ang huling oras sa piging. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya gumawa ng pangalawang pagbisita, hindi sa banggitin ang pangatlong pagbisita. Si Nicole talaga ay nagkaroon ng masamang pag-uugali katulad ni Floyd Stanton. Nang tumawag ulit sila, hindi sinagot ni Logan ang telepono. Hindi masyadong abala si Nicole dahil maayos na inayos ni Logan ang lahat. Kaya, lumabas sina Nicole at Clayton para sa hapunan at bumalik sa hotel. Ang Old Master Leonard ay nababalisa at biglang naalala na tila mas malapit si Keith kay Nicole ng gabing iyon. Dapat magkaroon sila ng magandang relasyon. Tumawag kay Keith. Ang butler na tinawag ni Keith. Sinabi ni Keith, Grand Uncle, hinahanap mo ba ako? Nasa Sun City ka pa ba? Bumalik ako sa Atlanta matagal na ang nakalipas. Bumagsak ang mukha ni Old Master Leonard. Mayroon kang magandang relasyon kay Nicole, di ba? Tumawa si Keith. Nakasalalay iyon sa sitwasyon. Halimbawa, naisip ni Keith na mayroon silang isang mahusay na relasyon, ngunit hindi naisip ni Nicole. Maaari ko siyang tulungan upang matigil ang kalidad ng inspeksyon na dapat mong sabihin sa kanya na itigil ang pagiging abala. Babatiin ko ang mga awtoridad. Tumahimik si Keith at biglang tumawa. Grand Uncle, ano ang ginawa mo dati? Kapag humingi ng tulong sa iyo, naglalagay ka ng mga hangin. Bakit mo handang tumulong ngayon? Galit na galit ang Old Master Leonard sa mga salitang ito. Ang brat na ito ay nangahas na lokohin ako. Sasabihin mo ba sa kanya o hindi? Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang iyong sarili? Tanong ni Keith. Sinabi ni Old Master Leonard, wala siyang oras upang sagutin ang telepono. Tumawa si Keith. Sa wakas naintindihan ni Keith ang paghihiganti ni Nicole. Talagang brutal siya. Lumiliko hindi lamang siya ganito sa akin, ngunit sa lahat. Naisip ni Keith. Grand Uncle, hindi ko masiguro na sasagutin niya ang aking tawag, ngunit maaari kong subukan. Ang matandang master na si Leonard ay ang kanyang apo. Bihira na kinuha ng Old Master Leonard ang inisyatibo upang yumuko, kaya nararapat na ipakita ni Keith ang ilang paggalang. Ang mukha ng matandang master na si Leonard ay medyo kumalas ng kaunti. Tumugon siya at nag-hang up. Tumawa si Keith. Ito ay ibang panahon ngayon. Ang Old Master Leonard ay hindi na maaaring maging matigas at pilitin ang kanyang paraan sa mga tao. Si Nicole ay hindi lahat tulad ng mga taong tinanggihan ng isang beses at panatilihin ang mga ito para sa tulong. Naisip ito ni Keith at nadial ang numero ni Nicole. Si Nicole ay labis na walang tiyaga. Magsalita. Ngumiti si Keith. Sinagot pa ni Nicole ang tawag ko. Miss Stanton, alang-alang sa ating pagkakaibigan. Stop. Kailan tayo magkaibigan? Tanong ni Nicole nang may libangan. Tumayo siya sa harap ng counter ng kusina at napanood habang naghuhugas si Clayton ng ilang mga gulay. Siya ay orihinal na nais na lumapit at tumulong, ngunit bago niya magawa, sinagot niya ang telepono. Itinaas ni Clayton ang kilay niya. Pinili niya ang isang kamatis na cherry mula sa sariwang hugasan na tumpok at pinalamanan ito sa bibig ni Nicole. Si Nicole ay nagbulong, sumulyap kay Clayton, chewed, at nilamon ito sa isang labi. May naramdaman si Keith. May kasama ka ba? Sinabi ni Nicole,
Anong malaking negosyo ang sinusubukan mong sabihin sa akin na wala akong makasama? Nag-joke si Keith. Hindi niya ito sinasadya sa ganitong paraan. Tinawag lang ako ng matandang Master Leonard at hiniling sa akin na sabihin sa iyo na batiin niya ang mga awtoridad na kanselahin ang kalidad ng inspeksyon, kaya kailangan mo lamang maging handa na ipahayag ito sa publiko. Biglang tumawa si Nicole. Ito ay labis na malamig. Kahit na nadama ni Keith na ang matandang master na si Leonard ay masyadong hindi maaasahan. Kabanata 1271. Sarado na pintuan. Sinabi ni Nicole, ilang araw na lang, kaya hindi ko nakalimutan ang mga turo ni Old Master Leonard. Paano ko siya maaabala? Nicole, maging tuwid ako sa iyo. Hindi ko alam kung bakit, ngunit naramdaman kong ikinalulungkot niya ito at lubos na nababalisa upang matulungan kang malutas ang bagay na ito. Bakit hindi ka lamang magbigay ng kaunti upang ang lahat ay mas mahusay? Malamig na natawa si Nicole. Keith, sabihin sa matandang Master Leonard na tumanggi akong ibigay. Ang sitwasyon ay hindi lamang ako pinapayagan. Ilang sandali si Keith. Ano ang ibig mong sabihin? Nais ni Nicole na maging calculative. Hindi siya ang tipo. Medyo malamig ang tono ni Nicole. Ngayong hapon, ang Old Master Leonard's godlola na si Miss Autumn Ferguson ay dumating sa tanggapan ko at nais na ibigay sa akin ang reporter sa akin, ngunit nawala siya matapos na hindi makuha ang mga term na gusto niya mula sa akin. Maaaring pinaghihinalaan ko na si Miss Ferguson na natagpuan ang reporter na ito, at ang buong bagay ay maaaring pinlano ng kanyang mabuting kayamanan. Matapos sabihin iyon, binaba ni Nicole ang telepono ng tiyak. Sa gilid, ibinigay ni Clayton ang isang hugasan na presa sa bibig ni Nicole. Hindi sinasadyang binuksan ni Nicole ang kanyang bibig, kahit na hindi niya napagtanto na siya ay pinapakain sa buong oras. Bago ma-retract ni Clayton ang kanyang mga daliri, kumuha ng kagat si Nicole. Winced si Clayton. Tumugon si Nicole at agad na binuksan ang kanyang bibig. Tiningnan niya si Clayton na may maputlang mukha at pinatong ang kanyang kamay. OMG! Kinagat ba kita? Masakit ba ito? Hinawakan ni Clayton ang kanyang daliri sa sakit na parang masisira. Gayunpaman, hindi nakahanap ng dugo si Nicole, kaya naisip niya na marahil ito ay isang panloob na pinsala. Nag-aalala siya dahil mas seryoso ang mga panloob na pinsala. Kinuha ni Nicole ang telepono. Tatawagan ko ang isang ambulansya upang dalhin ka kaagad sa ospital. Tumingin sa kanya si Clayton at biglang tumawa. Gaano ka mapusok? Anong cutie? Nang makita na ang kamay ni Clayton ay hindi na nanginginig, tumangala si Nicole sa sorpresa. Napangiti si Clayton at nagkaroon ng panunukso. Iyon ay nang mapagtanto ni Nicole na siya ay niloko. Huminga si Nicole ng isang buntong hininga ng kaluwagan at immediately itinapon ang kanyang kamay. Kalaunan ay naramdaman niya na labis na siya para sa pagtawanan sa kanya. Galit si Nicole, kaya hinailan niya ang kanyang kamay at medyo mahirap. Si Clayton ay hindi nagpupumilit kay at nag-smile lang siya na parang hindi niya naramdaman ang sakit. Pinakawalan ni Nicole ang kanyang kamay. Iniwan niya ang maliliit na marka ng ngipin sa kanyang kamay. Inabot ni Clayton at tinapik ang kanyang buhok. Miss Stanton, napakadali mong lokohin. Kailangan mong bigyang pansin sa hinaharap. Gamit nito, dinala ni Clayton ang plato ng prutas at lumakad na si Nicole upang lumabas. Hindi nagsalita si Nicole. Inihayag ni Keith ang mga orihinal na salita ni Nicole kay Old Master Leonard. Ang Old Master Leonard ay nag-hang up ng telepono at tahimik sa mahabang panahon. Naunawaan niya na si Nicole ay hindi katulad ng walang kakayahan na pondo ng tiwala ng mga bata sa kanyang henerasyon, at hindi rin siya isang mayamang bata na bumalik mula sa ibang bansa upang magmana ng negosyo sa pamilya lamang. Ang batang babae na ito ay napakahusay sa paggamit ng lahat ng mga mapagkukunan sa paligid niya. Pinakamahalaga, matalino si Nicole. Si Autumn at Nicole ay wala sa parehong antas. Maaaring mahuli ni Nicole kahit na ang pinakamaliit na mga pahiwatig, kaya paano sumang-ayon si Nicole sa mga kondisyon ni Autumn? Sa mas mababa sa 3 araw, tiyak na mahahanap ni Nicole ang reporter na iyon. Nalagpasan ni Old Master Leonard ang pinakamahusay na pagkakataon. Kahit na ipinadala niya ang reporter kay Nicole ngayon, hindi niya ito pahahalagahan. Sinabi rin ni Keith na sa lahat, ang huling tao na dapat nilang saktan ay si Nicole. Si Nicole ay mayroon pa ring isang bagay kay Keith.
Tiningnan ng matandang master na si Leonard ang telepono at ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi talaga niya alam kung bakit sinugal niya ang kanyang prestihiyo sa natitirang bahagi ng kanyang buhay upang matulungan si Autumn na may bulalas ang kanyang galit. Kabanata 1272. Ano ang kanyang paggamit? Kinabukasan. Ang kagawaran ng pag-iinspeksyon ng kalidad ay opisyal na nakalagay sa koponan ng proyekto. Kaya, ang mga materyales sa gusali ay selyadong at maaari lamang ilipat ng panloob na tauhan sa oras. Maraming mga may-ari ng bahay ang sapalarang napili upang masuri din ang kanilang mga materyales sa gusali. Ang ikatlong party ahensya ng pangangasiwa ng ahensya ay bihasa sa iba't ibang lugar at siniguro na walang napakarumi na paglalaro. Na-upload nila ang pag-unlad ng kalidad ng inspeksyon at mga video para sa publiko. Pinuri ng netizens ang desisyon ng Stanton Corporation. Ito ay simpleng isang bukas na inspeksyon. Sa ganitong paraan, pinag-uusapan ng mga tao ang alingaungaw na ito. Pagkatapos ng lahat, ang lahat tungkol sa tugon ng Stanton Corporation ay hindi makapaniwalang lantaran at direkta. Sina Nicole at Clayton ay naglalagay din ng mga simpleng casual na damit at kaligtasan ng mga helmets habang nagpunta sila sa bodega sa site. Bagaman maikli ang oras, inanyayahan nila ang maraming media upang ang inspection ay magiging ganap na transparent at bukas. Hindi sila natatakot na ipaalam sa publiko ang about ito. Binati ni Nicole ang media at sinabi na ang focus ng shoot na ito ay dapat na nasa Jacob Cook. Pagkatapos ng lahat, si Jacob ang taong namamahala sa proyektong ito at nagkaroon ng higit na pag-unawa sa sitwasyon dito, kaya't mas maginhawa para sa kanya na mag-improvise. Ang manggagawa na nagsabi ng mali bago sumunod din sa lahat ng oras, handa nang ipaliwanag kung ano ang sinabi niya sa isang lasing na estado noon. Ang lahat ay nakaayos sa maayos na paraan. Si Nicole at Clayton ay kabilang sa mga kawani ng engineering, nakikinig sa pagpapakilala at mga katanungan. Sa katunayan, para kay Nicole, ang kalidad ng inspeksyon na ito ay hindi isang pagkawala. Ginamit ito upang i-advertise ang kalidad ng kanilang mga materyales at matatag na mag-ugnay ng mataas na kalidad sa imahe ng Stanton Corporation. Ngayon, nais ng lahat ng mga kalidad ng mga produkto. Lumingon ang kamera ng host at hindi sinasadyang nahuli ang pamilyar na profile ni Nicole. Siya ay maliwanag, maganda, at hindi malilimutan sa isang sulyap. Ang footage sa site ay nai-broadcast ng live. Ang lahat ay agad na nagsimulang mag-iwan ng mga komento. OMG! Ito talaga ang aking Diyosa na si Nicole. Ang Diyosa na si Nicole ay talagang nagpunta sa site ng personal. Kung may kahirapan, palaging may Diyosa sa pagsadyep. Ngayon ako ay ganap na kumbinsido na ang Stanton Corporation ay maling akusado. Sa kagandahan at yaman ni Pangulong Nicole, marahil ay hindi siya nagmamalasakit na gumamit ng mga pekeng materyales. Ang taong katabi ng Diyosa na si Nicole ay napakagwapo. Ngunit ipinakita nila ang kanyang likuran. Sino siya? Ang kanyang figure ay ganap na banal. Parang gusto kong dilaan ang screen. Maaari kang laging magtiwala kay Pangulong Nicole. Pagkatapos ng lahat, determinado siyang maging pinakamayamang CEO ng domineering sa mundo. Walang ideya si Nicole kung ano ang nangyayari. Bagaman hindi siya nakasuot ng mataas na takong, ang pares ng mga sneaker na isinusuot niya ay medyo nakasasakit sa kanyang mga takong marahil dahil suot niya ang mga ito sa kauna-unahang pagkakataon at hindi pa ito umangkop sa kanila. Matapos gumawa ng ilang mga hakbang, vaguely nasaktan siya. Napansin ito ni Clayton mula sa gilid at hayaan siyang hawakan ang kanyang braso bilang isang suporta. Sa katunayan, halos nakabitin siya sa kanyang braso. Iyon ang dahilan kung bakit ang eksenang ito ay mukhang labis na matalik sa iba. Kapag ang karamihan sa mga tao ay naglalakad sa harap, hindi na mapigilan ni Nicole. Tumingin siya sa paligid para kay Logan, ngunit wala na siyang nahanap. Tiningnan siya ni Clayton mula sa gilid. Masakit ba? Si Nicole ay time na tumanggo sa kanyang ulo. Hindi nag-atubiling yumuko si Clayton at sumakay sa isang tuhod upang malumanay na hindi mabuksan ang mga sapatos ni Nicole. Tumingin siya sa takong. Ang mukha ni Clayton parang naaawa. Ang kanyang balat sa likuran ay pagod. Nabigla siya na nakatiis siya hanggang ngayon. Nakita ni Nicole na hindi siya gumagalaw at itinulak ang kanyang balikat. Marami pa ring mga tao sa paligid. Kung napansin ng mga tao ang eksenang ito, magiging balita sa libangan. Mabilis, tumayo.
Maaari pa rin akong humawak ng ilang sandali. Magiging maayos ito kapag nakarating dito si Logan. Bumagsak ang mga mata ni Clayton habang nakatingin sa kanya. Ano ang mga gamit na dadalhin ni Logan? Hindi nagsalita si Nicole. Kabanata 1273. Takot sa pagkakalantad. Hindi naintindihan ni Nicole ang tanong ni Clayton. Ano ang punto? Siyempre, para mayroong magamit. Mag-iisip si Logan ng isang paraan. Bukod sa bahay, mas madarama ni Nicole si Logan noong siya ay nasa labas. Pagkatapos ng lahat, si Logan ay isang matulungin, seryoso, at kamangha-manghang katulong. Inisip ni Nicole na ang anumang halaga ng bonus ay hindi sapat para sa gawaing ginawa ni Logan. Ibinaba ni Clayton na tumahik ang kanyang ulo at agad na tumingin sa downcast. Ang susunod na segundo, kumuha siya ng isang bluish-gray na panyo mula sa kanyang bulsa. Mukhang napakamahal. Gumamit siya ng ilang puwersa upang mapunit ito sa dalawang tatsulok mula sa gitna. Pagkatapos, malumanay niyang hinawakan ang bukong-bukong ni Nicole. Si Nicole ay bahagyang natigilan at nais na sabihin ang isang bagay, ngunit pinigilan niya. Binalot ni Clayton ang panyo sa paligid ng nasugatan na bahagi ng kanyang sakong. Pagkatapos, itinali niya ang isang buhol at pinalamanan ang kanyang paa pabalik sa sapatos. Ang natitirang mahabang tatsulok na bahagi sa likuran ay nakabalot sa bahagi ng balat ni Nicole na na-abraded at mukhang tulad ng isang accessory. Ito ay ganap na pinaghiwalay ang kanyang pinong balat mula sa pakikipag-ugnay sa likod ng kanyang sapatos. Ganoon din ang ginawa ni Clayton sa iba pang paa niya. Hindi ito mukhang clumsy, ngunit sa halip chic. Ngumiti si Nicole at labis na nasiyahan. Inilaan niyang maglakad ng ilang mga hakbang. Gayunpaman, nang tumagal siya ng isang hakbang, kumandat siya. Masakit pa rin ang sugat niya. Hindi mapigilan ni Clayton ngunit pinakawalan ang isang magaan na pagtawa. Mapapanatili lamang nito ito. Hindi ito isang mahiwagang lunas. Si Nicole ay nagbulong, tama. Medyo maganda kahit na. Tumayo si Clayton at pinalawak ang isang braso. Hawakan ang braso ko upang maglakad. Inilagay ni Nicole ang lahat ng kanyang timbang sa kanyang braso. Siya ay hindi bababa sa 70 pounds, ngunit ang braso ni Clayton ay hindi natinag. Hindi siya nakaramdam ng pagod o masakit. Gumawa siya ng 2 hakbang at nadama ng mas mahusay. Ang sakit ng tingling ngayon ay kumupas lamang. Ang material ng panyo ay maganda at nagkaroon ng komportableng pakiramdam sa paglamig dito. Ngumiti si Nicole. Magpatuloy tayo. Inilaan niyang makibalita sa pangkat. Hinayla ni Clayton ang kanyang braso at sumimangot sa kanya. Plano mo pa ring magpatuloy? Sinabi ni Nicole, syempre. Hindi na kaya ang mga paa mo. Tumingin si Nicole, naisip niya na maaari niyang hawakan, ngunit kailangan niyang aminin na medyo masakit ito. Ang tatak na ito ng mga snaker ay opisyal na sa kanyang blacklist mula ngayon. Habang nagatubili si Nicole, nagbuntong hininga si Clayton at yumuko upang kunin siya. Bumulong si Nicole sa sorpresa. Nakaramdam siya ng pagkabalisa. May mga mamamahayag sa paligid. Ang katawan ni Clayton ay nanigas ng bahagya. May gusto siyang sabihin, ngunit pinigilan niya. Tumalikod siya at naglakad palayo. Inisip ni Nicole na diretso siyang ibabalik sa kotse, ngunit ilang hakbang lamang siya at bumalik sa lilom sa kabilang linya na nasa likuran ng bodega na kanilang binisita. May mga gusali na sumasakop sa kanila, kaya walang makakapansin sa sulok na ito kung hindi sila sinasadya. Bumagsak si Clayton at inilagay siya sa isang upuan sa gilid. Siya ay lumulubog sa isang tabi. Tumingin si Nicole sa paligid at huminga ng hininga. Sa kabutihang palad, walang nagbigay pansin sa lugar na ito. Ang tingin ni Clayton ay hindi nakakubli nang makita ang kanyang mga reaksyon. Ang kanyang tono ay medyo madilim. Natatakot ka ba na ang iba ay makikitang magkasama tayo? Tumahimik si Nicole. Biglang lumubog ang puso niya. Naintindihan niya kaagad kung bakit sinabi ni Clayton. Tinikom niya ang kanyang mga labi at ipinaliwanag sa isang malambot na tinig. Alam mo rin na ang aking pagkakalantad ay kasing ganda ng isang artista. Ngayon ay isang malaking araw para sa aming tagumpay, kaya hindi ko nais na gawing ito sa ilang balita sa libangan. Inisip ni Nicole na ang paliwanag na ito ay medyo mapurol, ngunit ang mukha ni Clayton ay umiwas. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan siya ng banayad sa mga mata. Ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng isang lawa. Tama ka. Kung gayon ikaw ay mabaygo. Tanong ni Nicole.
Nagatubili si Clayton at huminto ng bahagya. Kaunti, ngunit kontrolin ko ang aking emosyon. Kabanata 1274. Surfaced. Nang marinig ito ni Nicole, tumanggo siya at nag-smiled, mabuti iyon. Kung sinabi ni Clayton na kontrolin niya ang kanyang emosyon, pagkatapos ay tiyak na makontrol niya ang mga ito. Orihinal na, hindi ito isang malaking pakikitungo, kaya hindi na kailangang gumawa ng hindi komportable bawat isa. Ito ay lamang na hindi iniisip ni Nicole ang mga tao na alam ang tungkol sa kanilang kasalukuyang relasyon, ngunit hindi ito sa punto kung saan ipapahayag niya ito sa buong mundo. Ang dalawa sa kanila ay tumingin sa isa't isa at ngumiti. Lumipas ang bagay na ito. Ang susunod na segundo, tumunog ang telepono ni Nicole. Ito ay Logan. Agad niya itong kinuha. Logan. Sabik na tanong ni Logan. Pangulo, saan ka napunta? Hindi kita nakikita kapag lumingon ako. Tinikom ni Nicole ang labi. Marahil ito ay dahil napakaraming tao ngayon at nagkalat sila. Narito ako sa bodega na dumaan lang kami ngayon. Naghang up si Nicole at itinaas ang kanyang ulo upang makita si Clayton na tinitingnan siya ng seryoso. Si Logan ay hindi lamang namamahala sa iyong pang-araw-araw na gawain, ha? Tumingin si Nicole sa seryosong mukha ni Clayton at ngumiti. Siyempre. Nakukuha niya ang sweldo at bonus ng 3 kawani. Si Grant ay espesyal na inupahan siya mula sa Stanford. Tumawa si Clayton at hinaplos ang kilay niya. Hindi nakakagulat na masinsinan si Logan mula sa gawain ni Nicole hanggang sa pang-araw-araw na buhay. Si Logan ay hindi tulad ng isang kasamahan at mas katulad niya. Itinutok ni Nicole ang kanyang tingin at biglang napansin ang isang figure na hindi kalayuan. Ang taong iyon ay sneaky na parang may hinahanap siya. Ang mga nerbiyos ni Nicole ay hindi sinasadya ay naging panahunan. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang taong ito ay hindi nakakagulat na tao na inanyayahan nila ngayon. Naramdaman din ni Clayton na kaina-hinala ang tao. Tumahimik siya at tinapik ang braso niya. Huwag kang mag-alala. Pupunta ako at titingnan. Tumanggo si Nicole. Malapit na si Logan, kaya't hindi nag-aalala si Clayton tungkol sa pag-iwan dito kay Nicole. Tumayo si Clayton. Ang kanyang mga gwapong tampok ay banayad at kaakit-akit. Mabilis siyang umalis sa lugar. Ang kanyang likurang figure ay tuwid. Hindi siya makita ni Nicole pagkatapos niyang pumunta sa mga hakbang. Matapos isipin ito, ang kanyang puso ay matalo ng chaotically. Hindi lang siya makaupo, kaya tumayo siya. Masakit ang kanyang mga takong, kaya't hinubad lang niya ang kanyang sapatos, humakbang sa kanyang mga takong upang gumawa ng ilang mga hakbang, at inaasahan. Walang nakikita. Bahagyang nagbago ang mukha ni Nicole. Malinaw na napunta si Clayton, kaya imposible na mawala siya ng mabilis. Ilang hakbang si Nicole at biglang nakaramdam ng ginaw sa kanyang gulugod. Siya ay subconsciously lumingon at nakita ang taong nakakalusot na nakatayo sa likuran niya, nakatingin sa kanya. Madilim ang kanyang mga mata tulad ng isang multo. Mapatla ang mukha niya, at medyo mabilog siya. Tumahimik si Nicole at tinitigan siya. Ikaw ba ang reporter na nagsimula ng alingaw-ngaw? Ang iba pang partido ay tumawa at twitched ang mga sulok ng kanyang bibig. Oo, Miss Stanton. Ang boses niya ay gruff. Sa susunod na segundo, itinaas niya ang kanyang kamay gamit ang isang sandang na nagbago ng liwanag. Bumagsak ang mukha ni Nicole. Tulad ng malapit na siyang yumapekto, bigla niyang narinig si Logan na sumigaw, Pangulo, mag-ingat ka. Si Logan ay 12 metro lamang ang layo. Tumagal ng mas mababa sa 10 segundo para tumakbo siya. Gayunpaman, sa loob lamang ng 10 segundo, biglang bumaling ang direksyon ng reporter. Ang malaking katawan ng lalaki ay agad na hinarang si Nicole. Kaagad pagkatapos, ang reporter ay kumalas kay Nicole at inilagay ang sandang sa kanyang payat at pinong leeg. Ang mukha ni Logan ay agad na naging maputi sa takot. Hayaan mo siya. Tumawa ang reporter. Narinig ko na hinahanap mo ako sa lahat ng oras na ito, kaya narito ako. Ang ekspresyon ng reporter ay medyo baluktot at masalimuot. Si Nicole ay hinampas sa kanya ng ilang sandali, ngunit mabilis siyang umangkop dito. Tinansya niya na ang mga pagkakataon na kanyang siko ang kanyang gat at nakatakas sa kanyang sarili ay 60-70%. Gayunpaman, mayroon siyang isang sandang sa kanyang kamay na hindi makontrol, kaya ang mga pagkakataon na siya ay nasugatan sa proseso ay 67% din.
Kabanata 1275. Nasugatan. Ang sigaw ni Logan ay nakakuha ng maraming pansin. Ang mga security guard at reporter ay nagtipon doon. Ito ay isang live na broadcast. Nabigla ang mga netizens sa eksenang ito. Paano maglakas loob na gawin ng reporter na iyon? Hindi ba iyon ang reporter? Ano ang ginagawa niya? Sinusubukan ba niyang patayin ang isang tao? Ang taong iyon ay si Nicole. Mabilis, ilagay ang kutsilyo. Ang lahat ay maaaring pag-usapan. OMG, ito ay kakilakilabot. Ang reporter na iyon ay dapat na desperado, di ba? Tumayo si Logan sa harap. Tumahimik siya pagkatapos ng gulat. Ang kanyang tingin ay mahigpit na naayos sa lalaki sa likuran ni Nicole. Huwag gumawa ng isang paglipat. Ano ang gusto mo? Maaari kaming makipag-usap. Dapat mong malaman kung sino ang hawak mo na hostage, di ba? Ang lalaki ay tumawa ng basta-basta. Ang kanyang talon ay lumapit at idiniin laban sa balat ni Nicole. Hindi sinasadyang itinaas ni Nicole ang kanyang ulo at sumandal. Tinitigan niya si Logan. Mahinahon na tiningnan ni Logan ang reporter. Ikaw ay hinimok ng isang tao na gawin ito, kaya hindi ka ang hinahanap namin sa huli. Ang reporter na iyon sa wakas ay hindi makakatulong ngunit magsalita. Ngunit balak pa rin nila akong itulak. Ang reporter ay hindi makakatulong ngunit malakas na sumigaw. Tumahimik si Nicole. Ang kanyang tinig ay itinuturing pa ring kalmado habang nagsalita. Kung handa kang makipagtulungan sa amin, maaari kitang pakawalan at hindi ka responsable. Tumahimik ang reporter for a moment. Naging galit pa siya. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Hindi siya naniniwala na ang Stanton Corporation at ang babaeng ito ay papayagan siyang makalaya. Nginatngat ni Nicole ang kanyang ngipin. Tiningnan niya ang hindi mabilang na mga kamera sa harap niya. Malinaw at malamig ang boses niya. Sa madaling salita, inamin mo na may nag-utos sa iyo na magsabotahe ng proyekto ng Stanton Corporation sa Sun City. Ang reporter ay nanigas ng ilang sandali. Bigla niyang napagtanto na ang babaeng ito ay nahuli ang pagkakamali na nagawa niya. Siya ay may isang slip ng dila. Sinabi ng reporter, hindi ko ito ginawa. Sino ang nag-utos sa iyo na gawin ito? Kung sasabihin mo sa akin, masisiguro ko, sa harap ng napakaraming tao, na hindi kita gaganapin na responsable. Nagsalita si Nicole sa isang malinaw na tinig, salita sa pamamagitan ng salita. Ang mukha ng reporter ay nagbago ng ilang beses. Nakita niya ang hindi mabilang na mga tao na nakatitig sa kanya at hindi mabilang na mga kamera na naglalayong sa kanya. Parang medyo natatakot siya. Ang kamay ng reporter na humahawak sa sandang ay nanginginig ng bahagya at nagsimulang umiling-iling ng hindi mapigilan. Sa pagiging malapit, naramdaman ni Nicole ang pagkabagot ng taong ito. Hindi siya napakapangit na desperado na parang siya. Natatakot din siya. Sa susunod na segundo, si Nicole ay nagbagsak sa likuran at tinulak siya ng marahas sa kanyang tiyan. Sumigaw siya, "Luka!" Si Luka, na nagtago sa sulok, ay mabilis na lumusot, hinatak ang kanyang braso, at sinipa ang reporter sa likuran niya sa lupa. Mabilis siyang lumipat at likido nang walang pagkaantala. Ang reporter ay lumipat at sinubukan na bumalik, ngunit hindi niya magawa. Nasira ang mga buto-buto niya. Ang karamihan ng tao ay tumingin sa eksenang ito sa pagkabigla. Natigilan silang lahat sa biglaang hitsura ni Luka. Tumayo si Nicole at nakaramdam ng malamig na pakiramdam sa kanyang pulso. Tumingin siya sa ibaba at nakakita ng dugo. Ang reporter na iyon ay sinipa sa lupa, at mayroon ding dugo sa sandang sa kanyang kamay. Si Nicole ay labis na nababahala ng mas maaga na hindi niya napansin na ang reporter ay hindi sinasadya na nasugatan ang kanyang pulso sa isang sandali ng pagkagalit. Ang mukha ni Nicole ay medyo mapatla habang tinaakpan niya ang kanyang pulso. Ang mga security guard sa gilid ay agad na nakapaligid sa kanya. Ang kamera ng reporter ay agad na naglalayong kay Nicole. Tinalikuran ni Nicole ang kanyang mukha, hindi nais na lumitaw sa kamera. Ang mga security guard ay napapalibutan siya ng mahigpit. Pagkatapos ay nagpunta si Logan upang harangan ang kanyang mukha mula sa kamera gamit ang kanyang jacket. Pumunta tayo sa ospital. Kabanata 1276. Nawawala siya. May sasabihin lang si Nicole, ngunit na-escort na siya ni Logan. Wala siyang pagpipilian kundi ang pumunta, kung hindi man, magkakaroon ng mas maraming mga tao na nagtitipon dito.
Kinuha na ni Luca ang reporter tulad ng isang manok at binugbog siya ng lahat ng kanyang lakas. Isang suntok lang ay sapat na upang kumatok sa kanya. Nang makarating sila sa kotse, kinuha ni Logan ang first aid kit at tumulong upang disimpektahin ang sugat ni Nicole. Pangulo, gagawin ito sa lalong madaling panahon. Tinikom ni Nicole ang kilay niya. Panuurin ng mabuti ang taong iyon. Huwag hayaang tumakas siya. Tumanggaw si Logan. Huwag kang mag-alala. Iniimbestigahan namin siya bago natin siya ibigay sa pulisya. Kung hindi man, madali siyang magagapi. Tumanggaw si Nicole. Nagkaroon siya ng parehong mga saloobin. Pagkatapos ng lahat, ito ay Sun City. Maraming mga lugar sa lungsod na ito na hindi niya mahawakan. Mahalaga na sakupin ang pagkakataon at tanungin ang lahat. Ang dugo mula sa sugat na coagulated. Ang sugat ay hindi malalim, ngunit ito ay masakit. Dahan daw ang huminga si Nicole ng isang buntong hininga. Ngayon ay isang takot lamang. Bigla, parang naramdaman niya na may nawawala. Nasaan si Clayton? Tumahimik si Logan. Hindi ba laging kasama ka ni Ginoong Sloan? Oo, ngunit, namula si Nicole sa pagkalito. Nag-remembered siya na naramdaman niyang may mali, at pinuntahan ni Clayton ang sitwasyon, ngunit sa isang mata ng isang mata, nawala siya. Sa halip, ang reporter na iyon ay lumitaw sa likuran niya. Kung si Clayton ay wala pa sa tabi niya, si Luca ay hindi magiging sapat na pag-iingat upang yumapekto lamang matapos ang isang tao na lumapit kay Nicole. Ito ay isang segundo lamang, at nahulog si Nicole sa mga kamay ng ibang tao. Kung gayon, ano ang tungkol kay Clayton? Bahagyang nagbago ang mukha ni Nicole. Kumuha ng isang tao na lumibot at hanapin kaagad siya. Dapat malapit si Clayton. Natigilan si Logan at agad na naintindihan. Pangulo, nasa panganib ka na ngayon. Kung nandoon si Ginoong Sloan, hindi niya maipakita ang sarili. May nangyari sa kanya. Marahil, isang bagay na mas mapanganib. Ang puso ni Nicole ay nasa kaguluhan. Mas lalo siyang nababalisa. Hindi siya pumunta sa ospital at nakuha lamang ang doktor na lumapit sa hotel upang simpleng muling linisan ang kanyang sugat. Tinawag ni Nicole si Clayton, ngunit walang sumagot. Hindi siya tumanggi na sagutin ang kanyang mga tawag. Isang masamang intuition ang dumating sa kanyang isipan. Labis na nababahala si Nicole, habang si Logan ay gumawa ng hindi mabilang na mga tawag sa telepono sa gilid upang magtanong tungkol sa sitwasyon malapit sa bodega. Pangulo, ipinadala namin ang aming mga tao upang suriin ang lugar ng 100 beses. Walang tanda ni Ginoong Sloan. Bahagyang bumagsak ang puso ni Nicole. Nandoon pa ba si Luca? Bumalik si Luca kasama ang reporter na iyon. Ahem, ang doktor ay nagbandido lamang sa mga sugat ng reporter, kaya buhay pa siya. May sinabi ba siya? Tanong ni Nicole. Tanging ito ay itinuro ng isang tao, ngunit hindi niya nakita kung sino ito. Ang ibang partido ay palaging nakikipag-ugnay sa kanya sa pamamagitan ng telepono, gamit ang ibang numero sa bawat oras. Kapag tumawag siya pabalik, hindi magagamit. Ipinaliwanag ni Logan sa isang malalim na tinig. Ang iba pang partido ay maingat, ngunit ayon sa kanyang pagtatapat, nagtago siya sa isang bodega sa mga araw na ito. Ang maliit na bodega na ito ay inuupahan ng internship na kumpanya ni Miss Autumn Ferguson sa ilalim ng pangalan ng kanyang pinuno ng departamento. Marahil ay may ilang koneksyon sila dito. Tumawa si Nicole. Malamig ang tingin niya. Maaari mong talikuran, marahil, dapat mayroong isang koneksyon. Gusto pa ring sabihin ni Logan pero tumunog ang kanyang telepono. Tumanggaw siya kay Nicole at umalis upang sagutin ang telepono. Tumahimik si Nicole at nakita na biglang sumilaw ang kanyang telepono sa mesa. Kinuha niya ito, at tumunog ang telepono. Ito ay isang hindi pamilyar na numero. Sino ito? Hindi mo nakikilala ang boses ko. Miss Stanton. Ito ay si Autumn. Bumagsak ang mukha ni Nicole. May mali. Siyempre. Sinusubukan mo bang hanapin si Clayton? Tama ka, siya nawawala, at kailangan mong hanapin ang iyong sarili upang hanapin siya. Kabanata 1277. Arson. May isang pahiwatig ng kakatwa sa tinig ni Autumn. Ang mukha ni Nicole ay glum. Ginawa mo ito. Hindi ako may kakayahan. Ako ay isang manunood lamang na nanunood ng isang mahusay na palabas at nagbibigay sa iyo ng ulo. Matapos sabihin iyon, naghang si Autumn ang tawag sa telepono. Tumingin si Nicole sa telepono at nagyelo ng ilang segundo.
Dumating si Logan. Pangulo, ang reporter na iyon ay handang linawin na sinimulan niya ang alingaw-ngaw na ito. Tumingin sa kanya si Nicole. Huwag siyang bigyan ng isang pagkakataon at maging sa kamera. Ibigay ang kanyang pagtatapat sa pulisya upang may post nila ito ng opisyal sa online. Hayaan ang pulisya na linawin ang buong bagay sa kanilang pangalan. Gayon din, nais kong habulin siya dahil sa pagbabante sa akin kanina. Ang kanyang tone ay sobrang lamig. Tumanggo si Logan. Siyempre, sa katayuan ni Nicole, hindi niya ito maibabalik ng simple. Hindi komportable si Logan kay Luca na nakikipag-ugnayan sa pulisya, kaya kailangan niyang pumunta ng personal. Hindi siya pinigilan ni Nicole. Sige. Kunin si Luca na pumunta sa akin para may kasama ako, ang reporter na iyon ay hindi maglakas loob na magsinungaling. Tumanggo si Logan. Dapat kang magpahinga ng maaga. Kung mayroong anumang balita mula kay Ginoong Sloan, ipagbigay alam ko. Tumanggo si Nicole at bumalik sa kanyang silid tulugan. May pakiramdam si Logan na mali ang pag-iisa, ngunit nakahinga siya matapos niyang makita si Nicole na pumasok sa silid tulugan upang magpahinga. Ang hotel ay napapalibutan ng kanyang mga tao, at ang seguridad ay mahigpit na kahit na ang isang fly ay hindi maaaring makapasok. Sa sandaling umalis si Logan, binago ni Nicole ang kanyang mga damit, kinuha ang kanyang telepono at mga susi ng kotse, at lumabas sa pintuan. Napakadali ng lahat para itago ni Nicole mula sa pagsubaybay sa kanyang sariling mga tao. Dinala niya ang kanyang sasakyan papunta sa site ng konstruksyon. Nagkaroon lamang ng isang malabong ilaw na nagbabago sa pasukan ng bodega. Si Nicole ay casual na pumili ng isang bat at naglakad patungo sa bodega kung saan siya nagpunta sa araw. Marami pa ring mga materyales sa gusali na nakaimbak sa bodega, at ito ay masyadong tahimik. Clayton. Sigaw ni Nicole. Tumahimik siya, kinuha ang kanyang telepono, at tinawag si Clayton. Pagkatapos lamang ng isang ring, naririnig niya ang telepono ni Clayton na nagring mula sa loob ng bodega. Nagyelo si Nicole at nagmadali na lumakad papasok. Nang kunin niya ang telepono ni Clayton sa lupa sa ilang sulok, biglang sumara ang pintuan ng bodega. Bumagsak ang mukha ni Nicole. Tumakbo siya, ngunit ang mga tao sa labas ay nalock na ito. Kumalabog ang pintuan. Sino ito? Autumn. Ang ibang partido ay hindi gumawa ng isang tunog at iniwan ang insolence. Tumayo roon si Nicole hanggang sa walang tunog sa labas. Nginat-ngat niya ang ngipin. Sa kabutihang palad, mayroong isang dim at mapurol na maliwanag na lampara sa bodega na nagbabago at nagniningning. Malapit na lang siyang tawagan si Logan nang ipakita ng kanyang telepono na wala ng signal. May hamarang sa signal dito. Bahagyang bumagsak ang puso ni Nicole. Tila darating ang ibang partido para sa kanya. Isang imahe ang biglang sumabog sa kanyang isipan. Sa araw na ang reporter na iyon ay lumitaw sa una, marahil ay hindi niya nais na bantayin siya ngunit nais na patayin siya sa halip. Hindi lang niya inaasahan na mabilis na darating si Logan, at nang sumigaw si Logan, natakot siya. Galit na galit si Nicole. At sinumpa si Autumn Ferguson na ito. Hindi ko hayaang lumayo ang psychotic na ito. Iniisip lamang ni Nicole na tumalon mula sa isang bintana, ngunit mayroong isang maliwanag na orange na ilaw bago pa man siya makarating sa bintana. Ang mukha ni Nicole ay nagbago ng malaki. Agad siyang tumakbo at nakita na ang labas ng bodega ay nasusunog. May nagtatakda ng apoy. Ang ilalim ng lahat ng mga bintana na smelled ng gasolina. Mabilis na tumaas ang apoy at kumalat. Si Nicole ay hindi sinasadya na gumawa ng dalawang hakbang pabalik at biglang nagpanik. Hindi niya pinamamahalaang upang mahanap si Clayton ngunit nahihirapan siya. Ang usok ay nakarating na sa loob ng bodega sa pamamagitan ng isang puwang na bintana. Umubo si Nicole. Wala pa ring signal sa kanyang telepono, kaya hindi siya makagawa ng anumang mga tawag. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang maiangat ang pintuan ng bodega, ngunit wala itong galaw. Ito ay labis na nawalan ng pag-asa. Kabanata 1278. Sinunog. Hindi maiwasang umubo si Nicole. Ang bodega ay napuno ng mga nasusunog na materyales sa gusali. Kapag nabuksan ang bintana, mabilis na kumalat ang apoy, at malapit na siyang masunog na buhay. Sumandal siya sa kabilang linya ng dingding upang huminga at ilayo ang sarili mula sa nagninangas na init. Hindi mahalaga kung gaano kahirap ang kanyang hawak,
ito ay nagiging mas mainit at mas mainit. Nadama ni Nicole na ang kanyang ulo ay nagsisimula upang mahihilo, at ang temperatura sa paligid niya ay nagiging mas mainit tulad ng siya ay nasa isang oven. Nagising si Clayton at hinaplos ang kanyang ulo na nasasaktan tulad ng pagan, upang makita lamang ang kanyang sarili na nakahiga sa isang hindi pamilyar na lugar. Ang kanyang paligid ay mukhang isang hotel. Hindi siya malayo sa hotel kung saan siya at si Nicole ay nanatili. Paano ako nagtapos dito? Naisip ni Clayton. Ang kanyang utak ay bumagsak, at bigla niyang naisip ang taong nakakalusot na sinundan niya. Nang makita niya ang lalaki, ang isa pang lalaki ay lumabas mula sa wala kahit saan at marahas na sinaktan siya. Ang taong iyon ay napakabilis at nakatanggap ng propesyonal na pagsasanay. Si Clayton ay hindi rin nagkaroon ng pagkakataon na yumapekto at nahulog ng walang malay. Naranasan niya ang kanyang katinoan, umikot sa kama, lumabas ng pintuan, at nakita ang isang hindi inaasahang tao. Tumayo si Autumn mula sa kanyang upuan at lumakad ng maligaya. Ang pag-aalala sa kanyang mga mata ay hindi natukoy. Ginoong Sloan, gising ka na. Gutom ka ba? Hiniling ko sa kanila na maghanda ng isang bagay. Bakit hindi ka muna kumain? Tiningnan ni Clayton ang marilag at makapangyarihang lalaki na nakaupo doon, si Quavon Sloan. Paano nakarating si Quavon? Sino ang nasa kalayaan, dito? Nakakagulat, hindi man ako nakatanggap ng anumang balita tungkol dito. Naisip ni Clayton. Si Clayton ay biglang nagkaroon ng masamang premonition sa kanyang puso. Itinulak niya si Autumn, na lumapit sa kanya, malayo, at mapait ang kanyang tono. Ginawa mo ba ito? Tumingin si Clayton kay Autumn at Quavon. Kapag naisip niya ang tungkol sa problema sa proyektong sa Sun City, hindi mahirap isipin kung sino ang nasa likuran nito. Siya ay talagang walang pag-iingat na nakalimutan niya ang tungkol sa pinakamapanganib na tao. Si Nicole ay nasa panganib pa rin at walang kabuluhan tungkol dito. Si Quavon ay mukhang nakakatakot, at ang kadiliman sa kanyang mukha ay hindi natukoy. Umupo siya roon at itinaas ang kanyang mga mata upang tumingin kay Clayton. Sino ang kausap mo? Dapat magpasalamat ka at anak kita, na ang dahilan kung bakit ka pabuhay ngayon. Kung hindi tinapos ni Quavon ang kanyang pangungusap. Kung hindi man, si Clayton ay masusunog hanggang kamatayan sa apoy kasama ang babaeng iyon. Mapanganib at matalim ang mga mata ni Clayton habang sinulyapan niya ang malupit na matandang lalaki sa harap niya. Nagpapasalamat. Lumaki ako na nagtataka ng maraming beses kung ano ang mga kasalanan na nagawa ko sa aking nakaraang buhay upang muling ipanganak bilang iyong anak. Si Clayton ay may malamig na ngiti sa mga sulok ng kanyang mga labi. Ito ay ganap na naiiba mula sa banayad at katamtaman ng ngiti na mayroon siya kapag nakaharap kay Nicole. Madilim at malamig ang mukha ni Quavon. Siya ay nagsumite ng isang sidilong sulyap kay Clayton. Hindi mahalaga kung ano, kailangan mong malaman na magbitiw sa iyong sarili sa kapalaran, hindi ba sa palagay mo? Hindi nagsalita si Clayton. Nagmadali si Autumn mula sa likuran. Magiliw ang boses niya. Kayong dalawa ay mag-ama na lalaki, kaya hindi kayo dapat mag-away. Ginoong Sloan, si Chairman Sloan ay dumating dito lalo na upang maibalik ka sa Liberty. Itinaas ni Clayton ang kilay niya. Ibalik mo ako sa Liberty. Tumawa si Autumn at hindi maaaring maglaman ng kaguluhan sa kanyang tinig. Yes, sinabi ni Chairman Sloan na mayroon kang sapat na karanasan sa labas, kaya maaari kang umuwi upang sakupin ang negosyo ng pamilya ng Sloan. Ginoong Sloan, binabati kita. Nagdilim ang mga mata ni Clayton. Itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin kay Quavon. Ganun ba? Si Quavon ay nagpakawala ng isang malamig na ungol. Sure enough. Talagang pinaplano mo bang manatili dito magpakailanman? Ayaw mo bang panatilihin ang lahat ng iyong pinaghirapan para sa Liberty? Kahit na maaaring ilipat ni Clayton ang kanyang negosyo sa Mediania, ang kanyang mga kontak at mapagkukunan sa Liberty ay unti-unting mawala sa oras. Hindi ito nagkakahalaga ng pagkawala. Hindi naniniwala si Quavon na ang gayong pino na egoist na tulad ni Clayton ay pupunta sa ganito para sa isang babae. Sa loob ng maraming taon, totoo na si Clayton ay nagdusa ng mga hinaing, kaya dumating si Quavon upang bigyan si Clayton ng isang paraan. Kabanata 1279. Ano ang nasa loob nito? Pinaikit ni Clayton ang kanyang mga mata at tinitigan si Quavon. Hindi siya agad sumagot. Ang kanyang puso ay kainahinala,
At palagi niyang naramdaman na may mali. Si Clayton ay may masamang pakiramdam na patuloy na kumakalat sa kanyang puso. Hindi sa iyo kung nais ko ito o hindi. Wala itong kinalaman sa iyo, kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa akin. Sinabi ito ni Clayton, pagkatapos ay lumingon upang umalis sa lugar na ito. Gusto niyang makita si Nicole. Nagtataka siya kung nababahala si Nicole nang mawala siya. Gayunpaman, tulad ng paglabas ni Clayton ng 2 hakbang, si Autumn ay sumigaw sa kanya ng sabik. Ginoong Sloan, ang iyong katawan ay hindi pa rin nakakabawi. Bakit di ka kumain muna? Tumahimik si Clayton at tumingin sa kanya. May kawalang interes sa kanyang mga mata. Anong pakinabang ang ibinigay sa iyo ni Quavon na narito ka upang mag-alok ng iyong mga serbisyo? Nagyelo si Autumn at tumayo doon na may glum na mukha. Tumingin siya kay Quavon ng walang kabuluhan, nais niyang sabihin ang ilang magagandang salita. Nagsalita din si Quavon sa takdang oras. Clayton, si Miss Ferguson ay ang junior ni Isaac sa paaralan. Itinuturing din siyang isang kaibigan ng pamilya. Inanyayahan ko siyang sumali sa Sloan Corporation bilang isang tagapamahala ng departamento. Kapag bumalik ka, sasama siya. Ang mga mata ni Autumn ay naiilawan. Tiningnan niya kay Clayton na may tuwa. Sa hindi inaasahan, pinakawalan ni Clayton ang isang malamig na pagtawa. Kagawaran ng kagawaran. Mukhang mayroong ilang uri ng hindi nakikitang pakikitungo sa pagitan ninyong dalawa, di ba? Ang pangungusap na ito, walang alinlangan, ay nagbukas ng dahon ng igos na inilaan nilang itago. Gaano ka direkta? Nagbago ang mukha ni Autumn. Ginoong Sloan, paano mo masasabi iyon? Kahit na may salungatan ako kay Miss Stanton dati, hindi kita nasaktan. Bakit mo ako target sa bawat pagliko? Ang tingin ni Clayton ay malamig at walang malasakit habang siya ay sumulyap kay Autumn. Inikat niya ang labi at ngumiti ng malamig. Hindi ba ang katotohanan na nagkaroon ka ng salungatan kay Nicole na isang pagkakasala sa akin? Ang mukha ni Autumn ay naging mas madilim. Ayaw ni Clayton na sabihin ang isa pang salita kay Autumn at lumingon upang tumingin kay Quavon na may malamig na mga mata. Gayun din, ang Sloan Corporation ay walang kinalaman sa akin, ito ay Isaac's. Nadrill mo ito sa aking ulo sa loob ng maraming taon, kaya hindi ako naglakas loob na kalimutan ito. Ayaw kong hawakan ang anumang bagay mula sa iyong pamilya. Matapos sabihin iyon, lumingon si Clayton at umalis. Nang walang pag-aalangan. Ang mukha ni Quavon ay malamig at malabo. Malalim ang tinig niya habang tumawag si Quavon sa kanya. Clayton, kahit na ayaw mong hawakan ito, hindi mo nais na bumalik si Michael sa pamilyang Sloan. Tumahimik si Clayton sa kanyang mga yapak, ang mga ugat sa kanyang noo ay bahagyang nakaumbok. Sinusubukan niyang pigilan ang kanyang emosyon. Hindi ba sinabi ni Isaac na hindi niya papayagan si Michael na bumalik sa pamilyang Sloan kung hindi pa siya patay? Ano? Namamatay na ba si Isaac? Natapos ni Clayton ang kanyang pangungusap at tumawa ng basta-basta na nanonood siya ng magandang palabas. Si Quavon ay nabalisa ng salitang namamatay. Ang kanyang mukha ay biglang naging mapatla. Clayton, huwag maglaro ng pipi. Ngayon na dumating ito, hindi ako nag-aayos ng mga account sa iyo dahil anak kita. Ang babaeng iyon ay nasaktan ni Isaac, at maglakas loob ka pa ring sampin siya na parang walang nangyari. Si Isaac ang iyong kamag-anak, kaya paano ka makikipag-ugnayan sa isang tagalabas? Malamig ang mga mata ni Clayton. Tumingin siya kay Quavon ng mapait. Para sa isang moment, ang hangin ay hindi gumagalaw. Galit na sinulyapan ni Quavon kay Clayton, na parang ang emosyon na matagal na niyang pinipigilan. Masaya ka na ganito si Isaac, di ba? Sa palagay mo ba nais kong bumalik ka? Kung hindi ito para sa aking dugo na dumadaloy sa iyong mga ugat, kung hindi ito para sa iyong apelyido, hindi ka pa makakabalik sa pamilya ng Sloan at hindi lamang maaaring tumayo muli ang buhay mo. Natapos si Quavon sa isang hininga. Ang hangin ay mapait na malamig na parang ang silid ay nagyelo ng isang biglaan. Kabanata 1280. Siya ang iyong anak. Nabigla si Autumn nang tumayo siya. Hindi niya matuno ang lahat ng impormasyon at biglaang nagalit si Quavon. Paralisado si Isaac Sloan. Si Clayton ay malapit ng magmana ng buong korporasyong Sloan. Ang lahat ay naramdaman na nalaman niya ang ilang malalaking nakakagulat na lihim. Ginawa ba ito ni Nicole? Sa tuwing tinitingnan ni Autumn si Clayton,
Napakatalino niya at naganap sa sarili, na parang ipinanganak siya upang tumayo ng matangkad sa araw. Siya ay may lakas ng loob na maging ambisyoso at may karanasan na magmula sa isang pambihirang background. Sa mga mata ng mga tagalabas, si Clayton ay isang matagumpay na tao na maingat na pinangalagaan. Bagaman wala siyang karapatan sa mana, ang kanyang resume ay sapat na makintab. Sa sandaling ito, tumayo roon si Clayton, matangkad at patayo. Ang kanyang mainit at banayad na ngiti ay wala nang makikita. Ang kanyang mga mata ay matalim, at ang kanyang mukha ay madilim, somber, at malamig, na parang siya ay naging ibang tao. Natapos ang pagsasalita ni Quavon at sinulyapan si Clayton. Siya ay nagagalit at nag-aatubili, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Maaari lamang niyang ibigay ang piraso ng karne na ito kay Clayton. Ito ay pinakamahusay na kung si Clayton ay maaaring maging isang masunuring aso na maaaring magamit ni Quavon sa kagustuhan. Ito ang naisip ni Quavon. Pinakinggan ito ni Clayton. Pinakawalan niya ang isang malamig at malalim na pagtawa, at biglang dumilim ang kanyang mga mata. Paano ako karapat-dapat na maging anak mo? Si Isaac ang iyong anak, hindi ba? Ang magaan na pangungusap ni Clayton ay ganap na kumalas sa galit na si Quavon ngayon. Tumayo roon si Quavon na may isang malungkot na mapatla na mukha. Hindi niya maitago ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Anong sinabi mo? Nagulat din si Autumn sa gilid. Parang sobrang naririnig niya ngayong gabi. Ang mga ordinaryong tao ay tiyak na walang pagkakataon na marinig ang mga lihim na pamilya sa mga mayayamang pamilya. Ang mga mata ni Quavon ay dahan-daang nakabukas ng dugo at pula habang tinitigan niya si Clayton na may nakamamatay na titig. Si Clayton ay kaakit-akit na curly ang kanyang mga labi sa isang malamig na ngiti na mukhang uhaw sa dugo. Ano? Sa palagay mo ba ay itinago mo ng mabuti ang lihim na ito at na walang makakaalam? Sa palagay mo ba ay ginugugol niya ang buong araw na nalulunod sa sakit ng pagkamatay ng kanyang anak sa gayong batang edad, ngunit hindi ka nakaramdam ng kaunting sakit? Bakit? Iyon ay dahil hindi sinasabing ang aksidente ng ama ni Michael ay sinabi ng sinumang tao at sinabi ni Isaac. Tumulong pa upang maitago ang katotohanan, di ba? Sinabi ni Clayton sa pamamagitan ng salita. Ang mga madilim na bagay na pinananatiling nakatago ni Quavon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso ay paulit-ulit na tinutusok. Nais ni Clayton na makita ni Quavon kung gaano siya kasuklam-suklam. Dahil lamang sa nadama ni Quavon na si Isaac ay pinalalaki, isinulong niya si Isaac na maging kahalili ng Sloan Corporation. Inatasan ni Quavon ang lahat ng mga benepisyo at mapagkukunan kay Isaac lamang. Bakit ang anak na lalaki na si Isaac, na dapat magkaroon ng parehong paggamot tulad ni Clayton, ay gamutin ng maayos? Sa una, hindi naintindihan ni Clayton. Mula sa oras na sinisiyasat ni Clayton ang aksidente sa sasakyan ni Michael, sa wakas na intindihan ni Clayton. Ang ama ni Michael ay nag-iisa lamang na nagbigay ng init kay Clayton sa pamilyang Sloan. Siya ang nakababatang kapatid ni Clayton na nagnanais na ibahagi ang kanyang mga paboritong laruan kay Clayton. Siya ang bata na hindi nag-alinlangan sa pag-ibig ng kanyang ama at namatay sa edad na 20. Siya ay ligaw, walang ingat, at ginawa ang nais niya. Nagkaroon siya ng isang fallout sa pamilyang Sloan dahil sa isang batang babae, kaya hindi siya nag-atubiling umalis sa pamilya. Sino ang mag-iisip na sa sandaling umalis siya sa pamilyang Sloan, nasangkot siya sa isang aksidente sa kotse? Walang sino man ang may mas lehitimong pag-angkin kaysa sa kanya sa pamana ng pamilyang Sloan. Ang mga mata ni Clayton ay pula habang naisip niya ang binata na iyon. Ang kanyang mukha ay naging mas malamig at madilim. Tumalikod si Clayton at tumingin kay Quavon. Naaalala mo pa ba si Liam? Si Michael ay kahawig sa kanya ng higit pa habang siya ay lumalaki. Si Liam ang pinakakahawig sa iyo ng upang masakop ang iyong dumi, inuri mo lamang ang kanyang kamatayan bilang isang aksidente. Wala ka bang kasing sama sa iyong budi? Medyo emosyonal si Quavon. Ang kanyang mukha ay mapatla at twitching, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ikaw.